Si Kazuya ay isang mahina at walang trabaho na nalulumbay matapos mamatay ang kanyang ina. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ang scarf ng kanyang ina ay naging isang magandang mahiwagang babae na sisir sa kanyang mga kaaway sa araw at papayag na siya naman ang sumire sa kanya sa gabi. Nagsimula ang lahat nang magkaroon si Kazuya ng kakaibang panaginip tungkol sa isang espiritu na babae na tila pamilyar, na lumalayo mula sa kanya. Habang sinusubukan niyang pigilan siya, nagising siya at aksidenteng nahawakan ang tangerine-sized na bahagi ng kanyang kaklase, si Chisato, dahilan upang sapukin siya nito sa ulo. Kaagad pagkatapos, pumunta si Kazuya sa bubong upang linisin ang kanyang isipan, at naaalala niya na ang dalaga mula sa kanyang panaginip ay nakasuot ng obi ng kanyang yumaong ina, kaya't inilabas niya ito at pinapakalma ang sarili sa pamamagitan ng paglanghap dito, dahil ang amoy ng cherry blossom ng kanyang ina ang tanging alaala niya sa kanya. Habang naglalakad pabalik, nakita niya ang isang kakaibang peluka sa lupa, at sinubukan niyang iwasan ito, ngunit biglang hinawakan siya ng peluka at itinapon siya sa ibabaw ng bakod. Habang nasa hangin, napagtanto ni Kazuya na siya ay patay na, ngunit biglang sumabog ang obi ng kanyang ina mula sa kanyang bag at humawak sa kanyang pagbagsak. Ang obi ay nagbago at naging espiritu na dalaga na nagngangalang Kiriya, na nagsabi kay Kazuya na ito ay naging matagal na mula nang huli silang magkita, ngunit sinasabi ni Kazuya na wala siyang ideya kung sino siya, kaya't pinapadapa siya nito gamit ang espesyal na atake ni Tanjiro. Sa sandaling yun, may isang batang babae na dumating sa eksena, nakasuot ng parehong peluka at sinubukang atakihin siya muli. Ngunit nailigtas siya ni Kiriya gamit ang mga atake ng obi at hinayla si Kazuya patungo sa kanya habang sinasabi na si Kazuya ay ngayon niyang sugar boy dahil nailigtas niya ito ng 2 beses. Habang ang masamang espiritu ay kumikilos upang atakihin si Kazuya, nagsimula siyang magpanik, ngunit nangangako si Kiriya na ililigtas siya kung papayag siyang maglingkod sa kanya, kaya pumayag siya. Kiriya ay itinapon siya sa tabi, at habang umaatake ang demonyo ng buhok, binalot niya ang buhok nito sa obi at ginamit ang isa pang roll ng obi upang saksakin ito sa tiyan bago ito ibagsak sa lupa. Nakita ito ni Kazuya at nag-aalala na baka mamatay ang babae, ngunit ipinaalam ni Kiriya sa kanya na hindi madaling mamatay ang mga espiritu, at pinatunayan ng espiritu ng buhok ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng pagbangon muli. Ang masamang espiritu ay naglunsad ng sunod-sunod na matatalas na pag-atake gamit ang buhok nito kay Kiriya. Ngunit si Kiriya ay umusad ng maayos tulad ni Michael Jackson upang makaiwas dito bago siya sumaksak sa espiritu at ibagsak ito muli sa lupa. Sa kabila nito, ang espiritu ng peluka ay muling umatake gamit ang mga tinik ng buhok, at si Kiriya ay lumikha ng isang kalasag gamit ang kanyang obi upang harangan ang atake. Gayunpaman, isa sa mga tinik ng buhok ay nakalusot at tumusok kay Kazuya sa braso, kaya't nagalit si Kiriya at naglunsad ng isang makapangyarihang pag-atake gamit ang kanyang obi, na naglalayong wasakin ang parehong espiritu at ang batang babae. Subalit, nakiusap si Kazuya na huwag saktan ang batang babae, kaya't inangkop ni Kiriya ang kanyang atake upang tumusok lamang sa masamang espiritu at palayain ang batang babae. Di nagtagal, si Kazuya ay tinitingnan ng walang malay na batang babae, at tinanong niya si Kiriya kung bakit siya inatake. Ipinaliwanag niya na ang dalaga ay may nararamdaman para sa kanya, kaya nang inatake siya ng peluka, lalo itong nagpataas ng damdamin sa isang hindi pangkaraniwang antas, na naging isang masamang espiritu na tinatawag na Amesoji. Nang marinig ito, natuwa si Kazuya na may isang babae talagang nahulog sa kanya kahit na wala siyang charm, ngunit binigyan siya ni Kiriya ng pinakamalaking gulat sa kanyang buhay nang ipaalam nitong ito pala ay isang lalaki. Ilang oras ang lumipas, nakahiga si Kazuya sa kanyang kama, nag-iisip kung sino talaga si Kiriya, at napagtanto niyang hindi na niya mahanap ang obi ng kanyang ina mula nang siya ay lumitaw. Sa huli, nakatulog siya, ngunit nagkaroon siya ng kakaibang panaginip, na nagdulot sa kanya upang tumalon mula sa kama. Gayunpaman, nang itaas niya ang mga kumot, nakita niyang nakahiga si Kiriya sa tabi niya, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Narinig ng kanyang kapatid na si Kashum ang ingay mula sa ibaba at inisip na si Didi ay pumasok sa likod ng kanyang kapatid, kaya't dali-dali siyang pumunta sa kanyang silid na may dalang kawali. Ngunit itinali ni Kazuya si Kiriya tulad ng isang sausage roll at itinago siya sa likod ng kanyang kama. Nang dumating si Kashum, nagulat siya na mukhang normal ang lahat kahit na may malalakas na ingay. Pagkatapos niyang umalis, pinarusahan ni Kiriya si Kazuya dahil sa hindi paggalang sa kanya. Pagkatapos nito ay ipinakilala niya
Bilang isang espiritu na isinilang mula sa obi ng kanyang ina, humiling siya na tawagin siyang guro, at nagtalunan si Kazuya na dapat siya ang guro dahil sa kanya ang obi, ngunit binigyan siya nito ng nakakatakot na titig, na nagpasuko sa kanya. Para sa kanyang unang gawain, sinabi niyang dalhin niya ito ng puding kaya't pumunta siya sa convenience store upang bumili. Habang tinatangkilik niya ang puding, sumama si Kazuya sa kanyang kapatid na babae sa ibaba para sa hapunan, ngunit nagsimula siyang makarinig ng mga ingay mula sa kanyang silid, na nagbigay duda sa kanya, kaya't nagsinungaling si Kazuya na ito ay simpleng telebisyon lamang. Nang bumalik si Kazuya, pumasok siya sa kanyang kwarto, hindi niya nakita si Kiriya, at iniisip niyang umalis na ito. Gayunpaman, nang pumasok siya sa banyo, nakita niyang naliligo ito na walang takip, kaya nagsimula siyang mag-isip ng mga malupit na paraan kung paano siya parurusahan. Ngunit nagulat siya nang sabihin nitong hugasan ang kanyang likod dahil siya na ang kanyang tagapaglingkod, at nag-aatubiling pumayag siya. Pagkatapos nito, inalok siyang tulungan siyang kuskusin ang kanyang likod, sinasabing dati nilang ginagawa iyon palagi. Kahit na hindi maalala ni Kazuya, sa huli ay sumuko siya, at habang kinakuskus niya ang kanyang likod, napansin niyang tila pamilyar ito. Gayunpaman, sinimula ni Kiriya na asarin siya sa pamamagitan ng paglalaro sa kanyang joystick, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Pagkatapos, humiga sila sa tabi ng isa't isa sa kama, at habang natutulog si Kiriya, napansin ni Kazuya na lahat ay tila natural kasama siya dahil ang pamilyar na amoy nito ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit bigla siyang hinawakan ni Kiriya ng mahigpit, na muling nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Kinabukasan ng umaga, nagising si Kiriya at nakita niyang natutulog pa rin si Kazuya, kaya pinahiran niya ng hangin ang kanyang mga tainga upang gisingin siya. Gayunpaman, akala ni Kazuya ay ang kanyang kapatid na babae ito dahil hindi pa bumubukas ang kanyang isipan. At nag-uusap siya sa kanyang pagtulog tungkol sa isang kakaibang espiritu na nanggugulo sa kanya, kaya't galit na piniga ni Kiriya ang kanyang mga ari gamit ang kanyang mga paa. Ilang oras ang lumipas, tumakbo si Kazuya sa pasilyo ng paaralan ng mabilis hanggat maaari upang makapasok sa klase sa tamang oras, ngunit pagdating niya, sinabi ng guro na sobra na siyang nahuli. Pagkatapos ng klase, tinamaan ni Chisato si Kazuya sa ulo ng paulit-ulit habang sinasabihan siya dahil sa pagka-late, ngunit hindi nagsalita si Kazuya upang ipagtanggol ang sarili dahil alam niyang nakakabahala siya. Kaninang umaga, nagulat si Kazuya nang magising siya pagkatapos ng alas 8 dahil siya ay itakda ang kanyang alarm clock para sa alas 7, ngunit ipinaalam ni Kiriya na sinira niya ang alarm clock nang tumunog ito dahil itinuturing niya itong abala. Sinubukan niyang magmadali papuntang paaralan ngunit huminto siya nang makita niyang sumusunod sa kanya si Kiriya, at ipinaliwanag niya na ayaw niyang mapaghiwalay sila dahil palagi siyang kasama nito, at siya ngayon ang kanyang tagapaglingkod. Gayunpaman, napagtanto ni Kazuya na ang pagdadala sa kanya sa paaralan ay magpapakita lamang sa kanya bilang mas malaking degenerate, kaya't nakiusap siya na magbago siya sa kanyang anyong obi, at nang ginawa niya ito, itinali niya siya sa isang kahon at tumakbo papuntang paaralan. Sa kasalukuyan, Kazuya ay kumakain ng tanghalian kasama ang kanyang dalawang kaibigan, si Shiro at Osamu, at sinabi ni Shiro sa kanila ang tungkol sa isang chismis na nagsasabing may mga multo na lumalabas pagkatapos ng paaralan, ngunit sinabi ni Osamu na ito ay hindi totoo, kaya ipinaliwanag niya na maraming saksi ang nag-claim na nakita nila ang isang kakaibang nilalang na mabuhok. Nang marinig ito, napagtanto ni Kazuya na pinag-uusapan nila ang Hair Amasoji na nakipaglaban siya kay Kiriya. Ngunit nagsimula si Shiro na magkwento tungkol sa kanyang mga hindi pangkaraniwang pantasya hanggang sa sapantahin sila ni Chisato sa ulo. Habang pinagsasabihan sila, binanggit niya na dapat nilang suriin muli ang kanilang mga ulat na dapat isumite sa ika-5 oras, at doon ay nang. Sa wakas, naalala ng dalawang selula ng utak ni Kazuya na mayroon siyang takdang aralin, kaya't nagmamakaawa siya kay Osamu na payagan siyang manggopya. Gayunpaman, biglang lumitaw si Chisato sa likod niya na parang isang sinumpang espiritu at hinayla siya palayo upang gawin ang kanyang takdang aralin mag-isa. Sa aklatan, napagtanto ni Kazuya na masyado siyang bobo para matapos ang takdang aralin sa oras, kaya't nagmamakaawa siya kay Chisato na payagan siyang manggopya, ngunit tumanggi siya at itinuro na mali ang isa sa kanyang mga sagot. Sa wakas, pumayag siyang gawin ito mag-isa, kaya't ngumiti siya. At nang tanungin niya kung bakit siya ngumingiti, sinabi niyang naaalala niya kung paano niya ito tinuturuan noong sila'y mga pangit na maliit. Nang marinig ito,
Pinasalamatan ni Kazuya siya sa palaging pagtulong sa kanya dahil siya ay medyo bobo. At habang nagpapatuloy siya sa kanyang takdang aralin, tinanong niya kung maaari siyang bumisita upang turuan siya tulad ng dati. Naging masaya si Kazuya, ngunit nang maalala niyang si Kiriya ay nasa kanya na ngayon, sinabi niya na hindi ito magandang pagkakataon, kaya humingi ng tawad si Chisato sa pagiging mapag-ugaga. Nang matapos na siya sa takdang aralin, pumunta siya sa istante upang ibalik ang libro, at sinubukan ni Chisato na bumalik sa klase, ngunit nang hawakan niya ang pinto, napansin niyang nakalock ito. Samantala, biglang nagpakita si Kiriya sa harap ni Kazuya, kaya sumigaw siya ng malakas, at ang ingay ay nakapagbigay alam kay Chisato, na pumunta upang tingnan siya, ngunit nakita niyang ang mukha nito ay parang ginamit na punching bag. Nang tanungin niya kung bakit hindi siya bumalik sa klase, sinabi niya na hindi mabuksan ang pinto, kaya sinubukan niyang tulungan siyang buksan ito, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw, at dahil lahat ng ibang daanan ay sarado na, napagpasyahan niyang sila ay nakulong dito. Sinubukan ni Kazuya na basagin ang pinto gamit ang ilang kagamitan sa paglilinis, ngunit lahat ito ay nabasag sa pagkakasalubong, kaya nagsimula si Kiriya na mangbuli sa kanya dahil wala siyang silbi nang wala siya. Gayunpaman, nang mapansin niyang nakikita siya ni Chisato, hinayla niya si Kiriya papunta sa mga istante ng libro, kung saan pinagsabihan niya ito dahil hindi siya nagtago gaya ng kanyang inutos. Ngunit sinaktan siya nito dahil nakalimutan niya ang kanyang lugar. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang Itsuka Megumi ang nasa likod ng kanilang kasalukuyang sitwasyon, at ang Hangul ay nagsabing katulad lang ito ng kanya, kaya't muli siyang pinagsasampal nito bago ipaliwanag sa kanya na ang Itsuka Megumi ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang ilan, tulad niya, ay nagmumula sa mga bagay o kagamitan pagkatapos ng maraming taon, at kilala bilang Sugamomo, ngunit may ilan, tulad ng espiritu ng buhok na sila. Nakipaglaban sila noong nakaraang araw, na mabilis na nagmumula sa mga emosyon ng tao na tinatawag na Amasoji. Sinabi ni Kiriya na makakatulong si Chisato upang makaalis sila sa sitwasyong ito, kaya't nagkita sila sa kanya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Kiriya. Habang sinusubukang ipahayag ni Kiriya ang kanyang pagkatao, tinakpan ni Kazuya ang kanyang bibig at pinaalalahanan siyang kailangan nilang manatiling lihim, kaya't nagsinungaling siya na siya ay pinsan ni Kazuya na mahilig sa mga bagay ukol sa okulto. Matapos ipaalam kay Chisato ang tungkol sa Amasoji, ipinakita ni Kiriya ang isang palamuti ng buhok bilang solusyon sa kanilang problema at ipinaliwanag na maaaring gamitin ito upang mahanap ang Amasoji na responsable at lutesin ang isyu pagkatapos malaman ang hiling na nagpasimula nito. Nagsimula silang maghanap sa paligid ng aklatan, at ang palamuti sa buhok ay nagsimulang kumilos nang lumapit si Chisato sa isang libro, kaya't sinabi niya kay Kiriya na natagpuan na niya ang Amasoji. Gayunpaman, dumating din si Kazuya na may dalang libro na tumugon ang tracker, at napansin nilang lahat ng mga libro sa aklatan ay nagpapakita ng reaksyon mula sa palamuti sa buhok, kaya't iniwan ni Kiriya ang gimmick ni Sherlock Holmes at gumawa ng 2 pangbutas gamit ang kanyang obi upang basagin ang pinto. Habang binubutasan niya ang pinto, ang buong silid biglang bumukas at nag-teleport sa kanila sa isang espiritual na kaharian kung saan maraming mga libro ang nagsimulang lumutang. Nang makita ito, napagtanto ni Kiriya na ang Amasoji ay ang buong aklatan, at habang ang mga libro ay kumikilos upang umatake, iniiwasan niya ang kanilang mga hampas at ginamit ang isang martilyo na gawa sa obi upang itaboy ang isang blok ng mga libro. Gayunpaman, nagsanib ang mga libro upang maging isang Power Rangers Megazord at nagsimulang tumakbo patungo sa kanila, kaya't tumakas sila, at napansin ni Kiriya na ang mga libro ay tanging siya lamang ang tina-target. Sa lalong madaling panahon, nakarating sila sa isang lugar kung saan nauubusan sila ng hininga, ngunit sa sandaling magsimula silang makaramdam ng ligtas, ang aklat. Muling lumitaw ang Gundam at sunod-sunod na umatake kay Kiriya, ngunit na-block ito ni Kiriya. Gayunpaman, may isang libro na lumipad patungo kay Chisato, ngunit ang mga nakapaligid na libro ay bumuo ng pader na nagprotekta sa kanya, kaya't pinigilan ni Kiriya ang mga halimaw habang sinasabi kay Kazuya na alalahanin ang kanilang pag-uusap kanina kay Chisato. Ipinaalam niya sa kanya na tinanggihan niya ang alok ni Chisato na pumunta sa kanyang bahay, kaya't inihayag ni Kiriya na siya ang nag-ho-host ng Amasoji at humiling sa kanya na tuparin ang kanyang nais. Nang marinig ito, niyakap ni Kazuya si Chisato habang sinasabi, siya na dumating upang turuan siya sa kanyang bahay, at nang siya ay pumayag, sila ay naibalik sa normal na aklatan, kaya't pinasalamatan ni Kazuya si Kiriya sa kanyang tulong.
Kinabukasan, dumating si Chisato sa bahay ni Kazuya at humingi ng tawad dahil siya ang naging sanhi ng drama noong nakaraang araw. Ngunit ipinaliwanag ni Kiriya na ang tunay na sanhi ay ang mga Malak-ins, na mga nilalang na tumutugon sa kalooban ng tao at maaaring gamitin upang muling hubugin ang mundo. Gayunpaman, sinabi niya na bihira para sa Mal-Aisa na magtipon sa isang lugar upang lumikha ng ganitong makapangyarihang Amasoji, at tinapos niya na ang lokal na Diyos ng lugar, si Kokare, ang may kasalanan. Samantala, naglalakad si Shiro sa kalye, ngunit biglang dumating ang isang babae na may napakalaking dibdib na tinatawag na Kukuyo at tinanong kung siya si Kazuya. Nang kanyang kumpirmahin na hindi siya yon, umiwas siya, ngunit ayaw ni Bro na palampasin ang pagkakataon na makapaglaro sa kanyang mga alindog, kaya tinawag niya ito pabalik at sinabi na siya ay kaibigan ni Kazuya. Nang marinig ito, humiling siya na dalhin siya kay Kazuya, at pumayag siya ngunit nagmungkahi na gumawa siya ng isang bagay para sa kanya bilang kapalit. Ilang oras bago yon, may nagsabi kay Kiriya na magiging masama ang kanilang sitwasyon kung magising si Kazuya. At nagpasya siyang itago ang labis na espiritual na enerhiya kasama ang kanyang mga alaala ng insidente na naglagay sa kanya sa estado ng pagka-unconscious. Agad na pumayag si Kiriya, ngunit ipinaalam sa kanya ng babae na makakalimutan ni Kazuya ang tungkol sa kanya at mawawalan siya ng kapangyarihan, at maaari na siyang bumalik sa pagiging isang karaniwang obi, na katumbas ng kamatayan para sa mga Tsukumogami. Sa kabila nito, pumayag siyang sumunod sa proseso. Sa kasalukuyan, nagpapalam si Kazuya sa kanyang ama at papunta na sa paaralan, nang biglang sinipa siya ni Shiro mula sa likod at sumigaw sa kanya dahil sa pagdulot niya ng problema. Kanina, dinala ni Shiro si Kakuyo sa McDonald's, at sinubukan niyang umalis upang tapusin ang kanyang misyon na hanapin si Kazuya, ngunit pinilit siya nitong manatili sa pamamagitan ng pag-aalok na tratuhin siya sa isang pagkain. Habang nakatingin sa menu, napagtanto ng hanggal na si Gana na may ilang hindi tama kay Kakuyo, pero hindi ito nakapagpahinto sa kanya dahil handa siyang ipagsapalaran ang lahat para sa malaking melon na dala niya. Humiling siya na umorder siya ng kahit anong gusto niya. Kaya nang dumating ang tagapaglingkod, umorder siya ng pagkain na sapat para sa isang buong hukbo, at lahat ay nagulat habang nilamon niya ang lahat ng pagkain tulad ng isang gutom na higanti. Pagkatapos niyang matapos, itinaas ng may-ari ang kanyang kamay parang nanalo siya sa World Championship. At ang katulong ay nagbigay pa sa kanya ng libreng pagkain na maaari niyang dalhin pauwi. Pagkatapos niyang umalis, sinubukan ni Shiro na magpakatatag at sundan siya. Ngunit hinayla siya ng mga may-ari pabalik at pinilit siyang magbayad. Sa kasalukuyan, nagrereklamo si Shiro kay Kazuya na ginastos niya ang lahat ng kanyang ipon para bayaran ang pagkain ni Kakuyo, at ngayon ay may utang din siya kay Osamu, ngunit tinitiyak ni Osamu na maaari niyang bayaran ang kanyang utang sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga backshot mula sa buong pamilya nito, kaya't nagpapasalamat si Shiro sa kanya. Samantala, ipinapakita ni Kakuyo kay Kokare ang ilang ng mga pagkain na nakuha niya mula sa restoran, ngunit sinigawan siya ni Kokare dahil sa pagiging tamad sa isang misyon, kaya't humingi siya ng tawad. Binanggit ni Kakuyo na ang kanilang dambana ay nasa malungkot na kalagayan dahil si Kokare ay isang hindi kapansin-pansing Diyos, ngunit ito ay nagalit kay Kokare, kaya't ipinadala niya si Kakuyo upang dalhin si Kazuya at iwanan si Kiriya. Sa panahon ng pahinga, hinamon ni Shiro si Kazuya sa isang laban ng arm wrestling para sa karapatang saktan ang kanyang kapatid na babae, ngunit bago sila makapagsimula, nagkagulo ang lahat ng estudyante sa paligid dahil nawawala ang kanilang mga tanghalian. Nang makita ito, inakusahan ni Kazuya si Kiriya ng pagkain nila, ngunit binago niya ang isip niya sa pamamagitan ng isang malupit na suntok, kaya siya ay humingi ng tawad. Iminungkahi ni Chisato na maaaring ito ay isang Amasoji, ngunit tinanggihan iyon ni Kazuya at hinulaan na ito ay isang magnanakaw, kaya nagtanong si Kiriya kung paano makakakain ng napakaraming tanghalian ang isang tao ng sabay-sabay. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Kakuyo sa silid, walang pakialam habang kinakain ang lahat ng pagkain na ninakaw niya, ngunit galit na tinanong siya ni Shiro kung pwede niyang laruin ang kanyang mga gatas bilang kabayaran sa ginawa niya sa kanya, kaya pumayag siyang pahirin ito. Habang ang hanggal ay nagmamadali upang kunin ang kanyang masarap na gantimpala, inabot siya ni Chisato gamit ang kanyang sandata. Bago siya makalapit sa kanya, kaya't sinabi ni Kakuyo kay Kazuya na sumama sa kanya. Gayunpaman, lumitaw si Kiriya at idineklara na hindi niya papayag ang kunin ang kanyang katulong, ngunit tinawag ni Kakuyo siyang batang panghugas, habang sinasabi sa kanya na umalis.
Nagalit si Kiriya ng labis kaya't inilabas niya ang kanyang obi upang makipaglaban, ngunit hinawakan siya ni Kazuya at sinabi sa kanya na ayusin ang mga bagay sa mapayapang paraan, kaya't nagtanong si Kiriya kung pwede bang ayusin ito sa pamamagitan ng arm wrestling. Di nagtagal, nagtipon ng lahat sa bubong para sa laban ng arm wrestling, at ipinaliwanag ni Kazuya na ito ay magiging isang round na kompetisyon, kung saan kung manalo si Kiriya. Susundan niya ang mga ito patungo sa dambana, ngunit mananatili siya sa paaralan habang siya ay natatalo. Gayunpaman, humiling si Kiriya kay Kazuya na alisin ang mesa dahil nasa daan ito, at pagkatapos niyang gawin yon, lumapit si Kiriya kay Kakuyo at sinabi na dadalhin niya ito upang makilala si Kokuri kung siya ay mananalo, at pumayag si Kakuyo. Sa halip na karaniwang arm wrestling, nagsimula ang dalawang giga-chick na maghagis ng malalakas na suntok sa isa't isa tulad nina Floyd Mayweather at Mike Tyson, at sa huli ay nahila ni Kakuyo si Kiriya pababa. Ngunit nang subukan niyang ibigay ang pangwakas na suntok, hinawakan ni Kiriya ang kanyang hinlalaki at itinulak siya sa lupa gamit ang finishing move ni John Cena, na nagdulot ng lahat. Ang mga estudyante ay pumapalakpak. Bigla, may isang guro na dumating at pinagsabihan ang lahat dahil naglalaro pa sila kahit lampas na sa oras ng tanghalian, at sinubukan ni Kazuya na ipaliwanag na naglalaro lang sila ng arm wrestling, ngunit napansin nilang wala na ang mga babae. Pagkatapos ng klase, dinala ni Kakuyo si Kazuya at ang mga babae sa Hakusan Shrine, kung saan dumating si Kokuri upang batiin sila, nakasuot ng nakakasilaw na tradisyonal na kasuotan at maskara. Ipinakilala ni Kakuyo si Kokuri bilang dakilang inkarnasyon ng Hakusan, si Muri, at humanga si Kazuya sa kanyang aura, ngunit tinukso siya ni Kiriya dahil sa pagsusuot ng maskara para magmukhang cool. Kokuri ay nagtatanong kay Kakuyo kung bakit niya sinuway ang utos na iwanan ng batang may panghugas, kaya't ipinaliwanag niya na natalo siya sa isang laban ng arm wrestling laban dito. Nagsimula namang mag-away sina Kiriya at Kokyer tungkol sa bilang ng mga laban ng arm wrestling na napanalunan nila laban sa isa't isa hanggang sa sinabi ni Kazuya na tumigil sila. Tinanong ni Kiriya si Kokuri kung nabasag na ang selyo dahil sa dami ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari kamakailan. Ngunit ipinaliwanag ni Kokuri na hindi pa ito nabasag, kundi hamina lamang. Nang marinig ito, hiniling ni Kiriya na muling ilagay ang selyo, ngunit sinabi ni Kokuri na hindi niya yon magagawa at humihingi si Kazuya na maging isang males at tagapaglinis. Gayunpaman, tumanggi si Kiriya at humiling na ipadala na lamang ang kanyang mga katulong, kaya ipinaliwanag ni Kokuri kay Kazuya na may mga kakaibang pangyayari sa paligid niya dahil siya ang ilaw na umaakit sa Mal-Aisen, na nagiging panganib sa lahat ng tao sa paligid niya. Sinabi ni Kiriya sa kanya na nagsisinungaling lamang siya upang mapagawa siya, at sinubukan niyang tumakas kasama siya. Ngunit pinigilan sila ni Kokuri gamit ang isang hadlang at kumuha ng maskara upang makipaglaban habang lumilipad si Kakuyo kasama si Chisato. Tinanong niya si Kazuya kung tatanggapin ba niya ang papel bilang tagapaglinis ng Mal-Aisen, ngunit tumanggi si Kiriya para sa kanya. Kaya nagising ni Kokuri ang kanyang mga kapangyarihan bilang diyosa ng tubig. Habang nagpapalabas siya ng mga bola ng tubig sa kanila, hinaharangan ni Kiriya ito gamit ang isang obi na kalasag, kaya't sinira niya ang kalasag gamit ang isang sibat ng tubig at nagsimulang magpabagsak ng mga sibat ng tubig sa kanila. Pinipilit si Kiriya na gamitin ang kanyang obi bilang mga pakpak upang dalhin si Kazuya palayo. Gayunpaman, siya ay tumama sa isang hadlang sa hangin. Kaya't siya ay sumugod at sinubukang maglunsad ng combo attack kay Kokuri, ngunit nakaiwas si Kokuri sa kanyang mga atake at tinamaan siya pababa gamit ang mga pagsabog ng tubig. Habang nahihirapan si Kiriya na makabangon, nananawagan si Kazuya na huminto siya, sinasabing gagawin niya ang gusto ni Kokuri, ngunit sinabi ni Kiriya. Siya na manatili sa likod niya. Si Kokuri ay nagcast ng napakalakas na water spell na tinatawag na water impact, na sumabog mula sa itaas. Nang makita ito, natatakot si Chisato na sila ay patay na, ngunit nagawa ni Kiriya na protektahan ang kanyang sarili at si Kazuya gamit ang isang kakun na gawa sa obi, at ipinagmamalaki niyang ito ay isang defensive move kasing lakas ng Infinity ni Gojo na tinatawag na Shelter Formation. Gayunpaman, ang galaw ay nagdulot ng malaking epekto sa kanya kaya siya ay naging chibi form, at humiling si Kokuri na pag-isipan niyang muli dahil hindi niya kakayanin ang isa pang water impact blast sa kanyang kasalukuyang estado. Ngunit tumanggi si Kiriya at sinabi, si Kazuya ay handang gawin ang gusto ni Kokuri kung siya ay mamamatay. Nag-aalala,
Inaalok ni Kazuya na iligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging isang masamang espiritu at tagapaglinis gaya ng hinihiling ni Kokuri, ngunit tumanggi si Kiriya, kaya tinanong niya siya kung bakit labis siyang tutol dito, at sinabi niyang iyon ang dahilan kung bakit siya naroroon. Habang nagbubulong si Kiriya ng isang depensa na spell, naglabas si Kokuri ng isa pang pagsabog ng tubig, ngunit sa pagkakataong ito, nawala ng malay si Kiriya at bumasag ang tubig sa kanyang kalasag. Sa mundo ng mga panaginip, nakita ni Kazuya ang isang masiglang babae na nagsimulang mangutya kay Kiriya. At si Kokuri na parang sila'y magkaibigan, at sinubukan niyang umalis dahil wala siyang oras. Ngunit hinawakan siya nito at humiling na iligtas si Kiriya. Naguluhan siya, kaya ipinaliwanag niya na nais niyang palayain si Kiriya mula sa lumang kasunduan na siya pa ring nakatali. Nang tanungin niya kung ano ang maaari niyang gawin, sinabi niyang kailangan niyang maging mas malakas upang siya ang protektahan nito, sa halip na kabaligtaran, at ipinaliwanag na maaari niyang gisingin ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang ultimong atake at ang tunay na pangalan nito. Habang naglalakad palayo ang babae, tinanong ni Kazuya kung ano ang totoong pangalan ni Kiriya, ngunit ngumiti siya habang sinasabi niya na dapat ay alam na ito ni Kazuya at binabati siya ng good luck. Nang magising si Kazuya, nakita niyang si Kiriya ay nagbibigay sa kanya ng mouth-to-mouth, at nang sila'y tumalon sa ibabaw, sinubukan ni Kiriya na atakihin muli si Kokuri. Pero pinigilan siya nito at sinabi na dapat siyang bumalik bilang obi upang magamit siya dahil hindi na siya makipaglaban ng mag-isa. Sa galit, pinaalala ni Kiriya sa kanya na siya ang kanyang guro, pero nag-reverse si Kazuya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang orihinal na pangalan, Aya Sakura, habang inuutusan siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at ito ang nagdulot sa kanya upang maging obi muli. Habang nakatitig si Kokuri sa pagkabigla, sinimulan ni Kiriya na pagsabihan si Kazuya dahil siya ang nagdulot ng sitwasyon na siya ang makikipaglaban, ngunit ngumiti si Kazuya at sinabi niyang sabik siyang makipaglaban kasama siya. Nang tanungin niya kung may plano siya, kinumpirma niyang mayroon, kaya't nagbukas siya sa kanyang porma sayon sa labanan. Nang makita ito, nagpasabog si Kokuri ng sunod-sunod na spells ng tubig sa kanila, at sinubukan ni Kazuya na harangan ito gamit ang Obi Shield, ngunit ang kanyang shield ay naging deformed, kaya tumalon siya palayo upang maiwasan ang atake. Habang pinagsasabihan siya ni Kiriya, nagpadala si Kokuri ng isa pang makapangyarihang atake na tinatawag na Water Wheel, at sa pagkakataong ito, lumikha si Kazuya ng perpektong Obi Shield na humaharang sa atake, na nagdulot kay Kiriya na purihin siya. Gayunpaman, si Kokuri ay nagbigay ng lahat at tumawag ng isang higanteng ahas na gawa sa tubig, ngunit naaalala ni Kazuya ang babae mula sa kanyang mga panaginip, na nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin sa sitwasyong ito, kaya't lumikha siya ng isang obang kalasag. Pinagsabihan siya ni Kiriya, iniisip na siya ay gumawa lamang ng isang mababang IQ na hakbang, ngunit nang umatake ang ahas ng tubig, inactivate ni Kazuya ang isang galaw na tinatawag na watershed, na yumuyuko sa kalasag sa isang matalim na anggulo, dahilan upang maputol ang ahas sa gitna. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang sarili pataas gamit ang Obi ay sumugod na may atake gamit ang pangbutas, at si Kokuri ay lumikha ng pader ng tubig upang harangan ito, ngunit pinatibay niya ang pangbutas gamit ang mas matibay na pagkakawib, na nagbigay daan upang mabasag ang kalasag ni Kokuri. Gayunpaman, hinawakan ni Kokuri si Kiriya bilang bihag at nagbanta na susugurin siya kung hindi siya sisuko, kaya tinanggap ni Kazuya ang tungkulin bilang isang masamang espiritu at tagapaglinis, at sa wakas ay pinakawalan niya si Kiriya. Habang tinitingnan niya si Kiriya, bumalik si Kokoyo kasama si Chisato, at sinubukan ni Kokuri na magbigay ng matapang na talumpati bilang kanyang bagong leader, ngunit biglang bumukas ang kanyang maskara, revealing ang kanyang tunay na anyo bilang isang maliit na tao na may berdeng buhok. Naiilang siya sa kanyang katawan na parang washboard kaya't siya'y yumuyuko upang takpan ang sarili, at pinagtatawanan siya ni Kiriya dahil umaasa siya sa maskara para magkaroon ng aura at mga plano. Habang sinusubukan niyang kunin ang maskara, mabilis itong kinuha ni Kiriya at ginantay siya sa lahat ng kanyang malupit na pagtrato sa pamamagitan ng paglagay ng maliliit na bato sa kanyang munting cookie. Matapos silang hamupa, ipinaliwanag ni Kokuri kay Kiriya na hindi niya kailanman sinadyang puksain si Kazuya, at ang kanyang malaking papel bilang kontrabida ay isang panlilinlang lamang upang makuha si Kazuya na utusan si Kiriya, upang magamit siya para sa mga misyon. Binanggit din niya na kailangan ng gawin ni Kiriya ang iniisip ng isipan ngayon na si Kazuya ay may kontrol sa kanya,
Ngunit ito ay nakakainis kay Kiriya, kaya't hinawakan niya ang tubig at pinaikot siya tulad ng isang Beyblade bago itinapon siya sa pader. Sa pagbabalik, humingi ng tawad sina Kazuya at Kiriya kay Chisato para sa lahat ng abala habang iniiwan siya, at habang nakasakay si Kazuya kay Kiriya pauwi, nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya bilang isang masama at tagapaghugas. Sa dambana, tinanong ni Kokoyo si Kukurei kung ang ginawa nila ay para sa ikabubuti, at sinabi niyang kailangan nilang maniwala kay Kazuya bago banggitin na ang kanilang tahanan ay ngayon ay nasa kaguluhan. Nang gabing yun, ipinaabot ni Kazuya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kasalukuyang mini-form ni Kiriya, ngunit pinasigla siya nito na hindi siya mananatili sa ganitong estado at babalik din siya sa normal pagkatapos makapagpahinga. Sinubukan niyang tingnan kung may mga sugat siya, ngunit binago niya ang takbo ng usapan sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng malinaw na tanawin ng kanyang mga maliliit na plano. Habang nasa banyo silang magkasama, tinulungan ni Kazuya si Kiriya na hugasan ang kanyang buhok, at sinabi niya na mas malaki ang pakiramdam ng kanyang kamay ngayon. Habang nagre-relax si Kiriya sa bathtub, naaalala niya ang teknik ng pagbabarena na ginamit ni Kazuya upang lampasan ang kalasag ni Kukurei at napagtanto niyang ito ay ang teknik ng ang kanyang dating amo, si Kaneka. Ilang taon na ang nakalipas, niyakap ni Kaneka ang bagong silang na si Kazuya at humiling kay Kiriya na alagaan siya kung sakaling may mangyari sa kanya, at nangako si Kiriya na aalagaan siya, kaya't nagpasalamat siya. Sa kasalukuyan, biglang nawala ng malay si Kiriya sa pool, kaya dinala siya ni Kazuya sa kama upang makapagpahinga. Nakipagkita siya kay Kasumi at humingi ng ilang lumang damit niya dahil kailangan niya ito para kay Kukurei. Ngunit iniisip ni Kasumi na unti-unti nang nagiging PDF file ang kanyang kapatid, kaya't nagsimula siyang magpatawa hanggang makita niyang nasusunog ang kanyang pagkain. Kaunting sandali pagkatapos, tinanong ni Kazuya si Shisato sa telepono para sa ilang lumang damit, at pumayag siyang pautangin siya ng ilan ngunit sinabi niyang hindi niya agad maipapadala ang mga ito, kaya gumawa siya ng isang huling tawag. Ilang minuto ang lumipas, nakatagpo siya kay Osamu sa labas at ibinigay nito ang mga gamit sa kanya, kaya dinala niya ito kay Kiriya sa kanyang silid kasama ang ilang puding. Nang ibigay niya sa kanya ang mga damit, sinubukan niyang isuot ang mga ito, ngunit napagtanto niyang lahat ito ay kakaibang damit mula sa personal na koleksyon ni Angela White, kaya sinuntok siya nito habang tinatawag siyang isang creep. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ito kay Osamu, ngunit patuloy pa rin siyang nang-aasar sa pagtatanong kung aling ng mga mas isilang kasuutan na nais niyang isuot para sa kanya. Kinabukasan, ipinaalam ni Kiriya kay Kazuya na kailangan na niyang magsimula ng pagsasanay sa araw na iyon dahil ang isang malupit na tagapaglinis ay dapat maging tao ng katatagan, ngunit nagreklamo si Kazuya na pagod siya mula sa lahat ng kanyang ginawa noong nakaraang gabi. Nang marinig ito, sinubukan ni Kiriya na bugbugin siya gamit ang kanyang obi, ngunit wala itong nangyari, kaya ipinaliwanag niya na nagagawa niyang ilabas ang kanyang sarili mula nang makipaglaban siya kay Kukurei. At nag-aalala siyang hindi niya siya matutulungan kung muling lilito ang isang Amasoji. Gayunpaman, nagpasya siyang nasanayain siya sa sining ng paggamit ng obi sa kabila ng kanyang sariling kahinaan hanggang sa siya ay maging sapat na malakas upang haminin si Goku. Sa panahon ng pagsasanay, humihingal si Kazuya tulad ng isang uhaw na hito matapos tumakbo ng ilang metro, at nagrereklamo siya na labis ang pagsasanay para sa isang taong katulad niya na laging nasa loob. Ngunit sinasabi ni Kiriya na dapat siyang magpakatatag. Matapos ang isa pang round ng pagtakbo, mas pagod si Kazuya, ngunit sinasabi ni Kiriya na hindi siya magiging mahusay na tagapaglinis kung mababa ang kanyang stamina at nag-transform siya sa kanyang anyong obi upang makapagsimula sila sa susunod na yugto ng kanilang pagsasanay. Siya ay humiling sa kanya na ipakita ang mga teknik na ginamit niya sa laban-laban kay Kukurei, nagsisimula sa kalasag, ngunit siya ay nahirapan at nagkamali. Kaya't inutusan siya ni Kiriya na gumamit ng dalawang obi at ilagay ang kanyang determinasyon dito, ngunit hindi pa rin niya nauunawaan ang ibig sabihin nito. Dahil napatunayan ni Kazuya na walang silbi, tinapos ni Kiriya ang pagsasanay para sa araw na iyon at umuwi sila. Habang nasa paliguan silang dalawa, tinanong ni Kiriya si Kazuya kung bakit ang Sugamomo ay maaaring magbago sa anyong tao, ngunit mali ang hula ng Hangul, sinabing ito ay upang magtago ng lihim mula sa isa't isa, kaya't pinindot niya ang kanyang baby elephant bilang parusa. Habang siya ay umiiyak sa sakit, ipinaliwanag niya na ang Sugamomo ay mga kasangkapan ng tao na ang mga kapangyarihan ay limitado kung wala silang tagapagdala,
na nangangahulugang ang anyong tao ay nagpapahintulot sa kanila na gumana ng nakapag-iisa kahit walang may-ari. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na ang kanilang anyong tao ay may mga limitasyon at bigla siyang niyayakap ng mahigpit habang hinihiling na ilarawan niya ang kanyang katawan. Sinabi ni Kazuya na siya ay malambot at mainit, kaya't ipinaliwanag niya na sa anyong tao, ang mga Sugimomo ay may mga organong pantao, na nangangahulugang mamamatay sila mula sa isang nakamamatay na pinsala na makakapinsala sa isang tao. Gayun din, mamamatay si Kiriya kung siya ay masisira ng hindi maibabalik bilang isang obi. At nang tanungin ni Kazuya ang pagkakaiba, sinabi niya na makakabawi siya mula sa maliliit na sugat at punit sa kanyang anyong obi. Habang nakahiga silang magkasama sa bathtub, sinabi ni Kiriya na hindi maaaring umiral ang Tsukumogami ng walang mga tao dahil ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa kanilang ugnayan sa kanilang may-ari, at nagpasya siyang sanayin siya sa mga teknik ng obi na maaari niyang masterin sa kasalukuyan. Sa dambana, ipinaalam ni Kokuyo kay Kokuri na hindi siya nakakuha ng pera dahil nawawala ng tiwala ang mga tao sa banal, ngunit nagrereklamo ang mga manggagawa ng templo na hindi nila maayos ang templo ng walang pera, kaya't pinabole niya sila gamit ang kanyang mga mata na parang tuta. Hanggang sa tumakas sila, si Kokuri ay galit pa rin na iniwan siya ng kanyang mga manggagawa, kaya't sinabi ni Kokuyo na kailangan nilang pangasiwaan ang kalagayan ng templo tulad ng pagkakaroon nito. Sa silid ni Kazuya, gumagawa siya ng habi ng obihito gamit ang papel, ngunit sinipa siya ni Kirie sa mukha habang sumisigaw sa kanya dahil sa pagiging magulo nito. Matapos ipakita sa kanya kung paano ito gawin, hiniling niyang subukan muli, ngunit sobrang pagod na si Bro. Sa dambana, sinusubukan ni Kokuri at Kokuyo na panatilihing buo ang kanilang gusali upang maiwasan ang ulan, ngunit muling bumagsak ang estruktura at sabay na nabasag ang brick game ni Kiriya, na nagbigay diin sa kanya, na ang kanyang pinakamalaking kalaban ay kasalukuyang nagdurusa. Sa ilalim ng malakas na ulan, umiiyak si Kokuyo tungkol sa kanyang bumagsak na dambana at nagtatanong kung saan sila titira, ngunit sinasabi ni Kokuyo na huwag mag-alala dahil may naiisip siyang lugar. Kinabukasan ng umaga, pinapalo ni Kiriya si Kazuya habang nag-eensayo habang pinapanood ng iba, at tinanong ni Kokuri kung ano ang ginagawa niya. Kaya ipinaliwanag niya na sinasanay niya ang kanyang kakayahan sa distansya dahil nais niyang maunawaan ni Kazuya kung gaano kalayo ang maaabot ng obi. Gayunpaman, nang itapon niya ang bag sa kanya, hindi ito umabot sa kanya, kaya sinipa siya sa mukha dahil masyado siyang malayo. Nang makita ito, sinabi ni Kokuri sa kanya na walang silbi ang mag-ensayo sa mga batayan dahil ginamit na niya ang isang napakalakas na atake laban sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Kiriya na ito ay isang pagkakataon lamang dahil hindi niya kayang hilahin ang isang bato gamit ang obi sa kasalukuyan. Di nagtagal, sabay-sabay silang bumisita sa bagong dambana ni Kokuri, at natawa si Kiriya sa katotohanang ito ay parang palaruan. Kaya't ipinaliwanag ni Kokuri na ito ay isang ligtas na lugar dahil walang mga natural na sakuna na darating sa lugar na iyon. Kinabukasan, kumatok si Kazuya sa pinto ng silid ng konseho ng estudyante, nagtataka kung bakit siya tinawag, at nang pumasok siya, ang mga estudyante. Ipinakilala ng Pangulo ng Konseho ang kanyang sarili bilang Taka habang sinasabi na matagal na silang hindi nagkikita. Gayunpaman, sinabi ni Kazuya na hindi niya siya nakikilala, kaya't binago ni Taka ang kanyang buhok sa isang pambabaing anyo, na nagbigay diin kay Kazuya na siya ang taong iniligtas niya mula sa espiritu ng Peluka ilang araw na ang nakalipas. Nang lumitaw si Kiriya, ipinaliwanag ni Taka sa kanila na isang grupo ng mga manlalaro ang kumuha sa silid-aralan ng sosyal na pag-aaral, at ang kinatawan na ipinadala niya upang ayusin ang bagay ay bumalik na umiiyak dahil nakita niyang may halimaw, kaya't gusto niyang tingnan nila ito. Sa daan, nakasalubong nila si Osamu at si Kiriya. Nagpakilala bilang guro ni Kazuya, kaya't si Osamu ay nagalit kay Kazuya dahil sa pagiging isang Japanese Johnny Sins. Gayunpaman, nagsimula ng magpanik si Taka dahil sa katotohanang ang lugar kung saan dati naroon ang silid ng Social Studies Club ay ngayon isang walang laman na pader, kaya't ginamit ni Kiriya ang kanyang tracking ornament, at ito ay tumugon sa pader. Nagpasya si Kiriya na dapat silang umatras sa ngayon dahil masyado na itong mabigat para sa kanila, ngunit nakatagpo sila ng dead end kung saan dati naroon ang hagdang bahay. Sa sandaling yun, may isang nakakatakot na estudyante na nagngangalang na Kajima na sinubukang i-recruit sila sa Gamers Club, ngunit tumanggi si Taka, kaya't gumamit siya ng isang drawing upang tumawag ng Minotaur na nagsimulang umatake sa kanila. Sinubukan nilang tumakas, ngunit nakatagpo sila ng isa pang patay na dulo,
kaya't pumasok sila sa silid ng agham. Gayunpaman, nahulog sila sa bitag ni Nakajima, at habang bumangga ang Minotaur sa pader, napagtanto ni Kazuya na ang Amasogi ay ang aklat na iginuhit ni Nakajima, at ang halimaw ay isang guhit na maaaring burahin. Pumasok ang Minotaur, ngunit binasa ito ni Osamu at Taka ng tubig, at sumali si Kazuya sa pamamagitan ng pag-spray ng ilang pampatanggal apoy, na nagbura sa kanyang braso, na nagbigay daan sa kanilang pagtakas. Pagkatapos ay binura ni Kazuya ang pader na hadlang sa labasan, ngunit nakatagpo sila ng isang pader, at muling nagpakita si Nakajima kasama ang Minotaur, kaya't sinabi ni Taka sa kanila na tumakas nang wala siya dahil siya ang target. Gayunpaman, tumanggi si Kazuya at iniiwasan ang mga atake ng Minotaur bago kunin ang fire extinguisher at tuluyang alisin ang halimaw. Kaagad pagkatapos, ipinaliwanag ni Kazuya ang lahat tungkol kay Amasogi kay Osamu, at sinabi ni Kiriya kay Nakajima na tapusin na ito, kaya't sinira niya ang aklat. Habang sinusubukan ni Taka na hulihin si Nakajima, bigla niyang ginamit ang isang piraso ng papel na kanyang itinago upang muling tawagin ang Minotaur. Ngunit ibinunyag ni Osamu na kasama niya ang isang tunay sketchbook dahil ang nawasak ay isang pekeng. Gumamit si Osamu ng libro upang magpatawag ng dragon, at ang dragon ay sinunog ang Minotaur ni Nakajima hanggang sa maging abo. Kinabukasan, sina Kazuya at Kiriya ay nanunood mula sa kanilang taguan habang ang isang naputol na loser ay umamin ng kanyang nararamdaman kay Chisato, ngunit tinanggihan siya nito at ipinaliwanag na may gusto na siyang iba, na labis na nagulat kay Kazuya. Pagkatapos ng klase, tatlo silang nagre-relax sa bahay ni Kazuya, at tinanong ni Kazuya si Chisato tungkol sa lalaking gusto niya, ngunit tumanggi siyang sabihin ito. Nagsimula si Kiriya na maghanap sa bag ni Chisato para sa ilang puding, ngunit siya ay natapos. Nakakita ng kakaibang labubo na manika, na hindi pa nila nakita ni Kazuya, at sinabi ni Chisato sa kanila na wala itong halaga. Samantala, ang pangit na lalaking tinanggihan ni Chisato ay nasa kanyang kwarto, nag-iisip ng paraan upang ilantad ang kasaysayan ng pag-browse ni Chisato bilang paghihiganti, ngunit nakita niya ang isang mensahe na humihiling sa kanya na gumawa ng isang wish. Kinabukasan, dumating si Kazuya sa paaralan, at nagulat siya nang makita ang buong gusali na parang isang telenovela dahil ang mga lalaki at babae ay nagiging malapit sa isa't isa. Bigla, may isang babae na bumangga sa kanya at nahulog sa sahig, na nagbigay sa kanya ng malinaw na tanawin ng kanyang mga guhit na takip. At isang screen ang lumitaw sa harap niya, nagbibigay sa kanya ng mga opsyon kung paano siya tutugan. Dahil nagmamadali na ang oras, mabilis niyang pinili ang ikatlong opsyon, na nagsasabing hindi niya nakita ang kanyang mga guhit na pitch protector, kaya't sinampal siya nito sa mukha at umalis. Nang dumating si Kazuya sa klase, nagulat siya nang makita na lahat ng mga lalaki at babae ay magkapares na may katulad na mga screen sa pagitan nila. At sinabi ni Shidaw sa kanya ang tungkol sa isang chismis na nagsasabing ang pag-anyaya sa isang babae sa ilalim ng puno ng cherry blossom sa araw na yun ay tiyak na magdadala sa kanila bilang magkasintahan. Habang umuupo si Kazuya, ipinaalam ni Kiriya sa kanya na may isang Amasogi. Nagsimula na ang kanilang paaralan bilang isang dating simulator, kung saan kailangan nilang pataasin ang pagmamahal ng kanilang target upang makabuo ng isang romantikong relasyon. Habang naglalakad sa pasilyo, sinabi ni Kiriya kay Kazuya na ang laro na Amasogi ay nasa loob ng paaralan kung saan may telebisyon, at nakita niya si Chisato na kausap ang lalaki mula kanina. Gayunpaman, nang tawagin niya siya, malamig siyang sumagot na hindi niya alam kung sino siya at inutusan ng kanyang lihim na tagahanga, si Hiroshi, na asikasuhin siya. Inakusahan ni Kazuya si Hiroshi na gumamit ng potion ng pag-ibig sa kanya dahil tinanggihan siya nito noong nakaraang araw. Ngunit sinabi ni Hiroshi sa kanya na itigil ang mga tao at itinuro ang kanyang daliri kay Kazuya. Sinabi ni Hiroshi na hindi siya gumagamit ng Amasogi, kundi siya ay isang tunay na panalo sa laro. Nagalit si Kazuya at sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit si Chisato ay nagpatuloy sa paglalakad, hindi alintana ang tensyon sa paligid. Habang naglalakad sila, nag-isip si Kiriya tungkol sa sitwasyon at kung paano ito makakaapekto sa kanilang lahat. 4 na pangit na mga babae ang nanakit kay Kazuya. Habang siya ay nasa lupa, sinabi ni Kiriya sa kanya na ibalik si Chisato habang hinahanap niya ang Amasogi at pinapatay ang laro, kaya't bumangon siya. Makalipas ang kaunti, ipinaliwanag ni Kazuya ang sitwasyon kay Osamu at humingi ng tulong para maibalik si Chisato,
At tiniyak ni Osamu sa kanya na magtatagumpay sila dahil nalinis na niya ang lahat ng karakter sa bersyon ng laro sa telepono. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang board at nagpakita ng kaalaman habang ipinaliwanag ang sistema ng laro ng Pure Hearts, at sinabi niya kay Kazuya na ang tanging paraan para makabawi siya ay sa pamamagitan ng paggamit ng libreng entry option na kinabibilangan ng pagbuo ng pinakamahusay na sagot gamit ang kanyang kaalaman sa personalidad ni Chisato. Ilang oras ang lumipas, nakatagpo si Kazuya kay Chisato sa pasilyo, ngunit nang tawagin niya siya, malamig ang kanyang tugon, na nagdulot ng panik sa kanya, kaya't ipinaliwanag ni Osamu na kailangan niyang bumuo ng combo sa pamamagitan ng patuloy na pag-uulit sa kanya. Matapos umalis si Osamu, tinanong ni Chisato kung ano ang gusto niya, at lumabas ang option screen, ngunit nakita niyang lahat ng karaniwang opsyon ay hindi maganda, kaya't nagpasya siyang bumuo ng sagot ng mag-isa. Matapang niyang sinabi sa kanya na tulungan siya sa isang math problema, at ito ang dahilan kung bakit siya namumula habang sumasang-ayon siya sa alok niya, kaya't ipinagdiwang niya na tumaas ang antas ng kanyang pagmamahal. Habang tinuturuan siya, lumabas ang isa pang screen ng tugon, ngunit iniwan niya ang mga opsyon at hinawakan ang kanyang kamay habang sinasabi sa kanya na maganda ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Chisato na dapat seryosohin nila ang kanilang pag-aaral, kaya't ipinaliwanag ni Osamu na kailangan niyang gamitin ang mga pahiwatig mula sa konteksto. Sa tanghalian, tinanong ni Chisato kung bakit siya nakaupo kasama nila, at sumagot si Osamu gamit ang isang linya mula sa aklat ng Riz ni DiCaprio, na nagpasimula sa kanyang pamumula, kaya't pinagsabihan siya ni Kazuya dahil sa pagtatangkang makuha ang atensyon. Siya, habang binubuksan ni Chisato ang kanyang tanghalian, isang opsyon na screen ang muling lumitaw, at napansin ni Kazuya na ang pangatlong opsyon ay maganda, ngunit nagpasya siyang makaisip ng mas mabuti kaysa doon, kaya't sinabi niya sa kanya na ang kanyang tanghalian ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga natural na cake, na muling nagpabula sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang isang piraso ng itlog upang subukan, at isang response screen ang lumitaw, kaya't paulit-ulit siyang tinawag na perpektong materyal para sa asawa hanggang sa magsimula ng maging pula ang kanyang mukha. Nang tanungin niya tungkol kay Kiriya, walang lumabas na response screen, at nagsimulang magpanik si Osamu nang napagtanto niya na nasa isang libreng pag-uusap sila, ngunit masiglang tumugon si Kazuya na natutulog siya sa kanyang gym clothes. Nagalit si Chisato nang maalala niyang natutulog si Kiriya sa kama kasama si Kazuya, at ipinaalam ni Osamu sa kanya na bumaba ang antas ng kanyang pagmamahal, kaya't nagsimula ng magpanik si Kazuya, ngunit ipinaliwanag ni Osamu na makakatakas siya sa sitwasyong ito sa kanyang susunod na sagot. Gayunpaman, ang mga sagot ni Kazuya ay lalo pang nagpagalit sa kanya, at isang pop-up screen ang lumitaw upang ipaalam sa kanya na malapit nang sumabog si Chisato sa galit, ngunit bago siya makatanggi sa bomba, pinagsabog niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang kakilakilabot na degenerate. Makalipas ang ilang sandali, nagkita sina Kazuya at Osamu sa isang silid kasama si Kiriya, na nagsabi sa kanila na hindi niya mahanap ang laro. Pagkatapos ay ipinaalam ni Osamu sa kanila na ang tanging natitirang paraan upang makuha ang pagmamahal ni Chisato ay ang paggamit ng NTR combo, na magbibigay sa kanya ng kalamangan gamit ang isang pangungusap sa pamamagitan ng pag-leverage sa matagal ng pagkakaibigan ni Kazuya sa kanya. Samantala, si Hiroshi ay malapit nang ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Chisato sa ilalim ng puno ng cherry blossom, ngunit biglang dumating si Kazuya at naglabas ng ilang mga manika mula sa kanyang mga bag habang hinihimok siyang maglaro ng bahay muli. Nagbigay ito sa kanya ng alaala ng mga magandang araw nang sabay silang naglalaro ng mga manika, kaya't siya ay napag-isip at masayang niyayakap si Hiroshi, na nagdulot ng luha sa mata ni Hiroshi. Pagkatapos, dinala ni Kiriya sila sa infirmary at umalis upang hanapin ang Amesoji, kaya't sila ay natutulog sa magkaibang kama. Gayunpaman, nang magising si Kazuya, nakita niyang hinahalikan siya ni Chisato at napansin niyang nakatali siya sa kama. Bigla, ibinunyag ni Chisato ang kanyang mga plano at hiniling na ilagay niya ang kanyang V-card sa kanyang sobra, na nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Samantala, ipinaliwanag ni Hiroshi kina Kiriya at Osamu na naglalaro siya ng laro sa isang computer sa laboratorio, at ipinaalam ni Osamu kay Kiriya na ang bersyon ng computer ng larong Pure Hearts ay ninakaw, kaya tumakbo siya patungo sa infirmary habang pinapatay ng mga lalaki ang laro. Sa oras na dumating siya, hiwalay na sina Kazuya at Chisato at nagtatagong pareho mula sa isa't isa sa kahihiyan.
Ilang araw pagkatapos, inilagay ni Kirie si Kokir sa iba't ibang posisyon ng pakikipagbuno habang pinagsasabihan siya dahil sa maling hula na hindi na sila makakasalubong ng anumang Amesoji, at humihingi siya ng tulong kay Kokuyo. Ngunit ipinaliwanag ni Kokuyo na kailangan niyang magtrabaho upang kumita ng pera para sa kanilang mga pagkukumpuni sa dambana. Pagkaalis niya, sinuot ni Kokir ang kanyang maskara at sinubukang makipagbalikan kay Kirie gamit ang isang water impact blast, ngunit isang tasa ng tubig lamang ang nahulog mula sa langit. Kaya tumawa si Kirie sa kanya at inilagay siya sa Walls of Jericho na posisyon, na nagpasakit sa kanya ng higit pa. Gayunpaman, nakialam si Kazuya sa pamamagitan ng pag-aalok kay Kirie ng puding kapalit ng kapayapaan. Kaya't pinakawalan na niya si Kokuri, at habang umaalis si Kazuya upang bumili ng puding, tinanong ni Kirie si Kokuri kung maaari silang mag-usap. Tinanong niya si Kokuri kung bakit ang kanyang mga kapangyarihan ay naubos mula nang kunin niya ang anyong ito, ngunit sinabi ni Kokuri na sasabihin niya ito sa tamang oras, kaya't nagpa siya si Kirie na pipilitin siyang magsalita. Gayunpaman, may ilang mga bata na sinira ang kanilang kastilyong buhangin gamit ang isang bola sa dalampasigan, at ang buhangin ay sumabog sa kanila, kaya't hinabol ni Kirie ang mga bata. Pagkatapos, si Kokuri ay naglilinis kay Kirie sa paliguan, at tinanong niya kung bakit kailangan niyang gawin ang ganitong gawain, kaya't ipinaliwanag ni Kirie na si Kazuya, na karaniwang humahawak nito, ay hindi makapasok sa banyo dahil siya ay masyadong nahihiya. Napansin ni Kokuri na ang mga plano ni Kahara ay bahagyang lumalaki. Ipinapaliwanag ni Kahara na ang kanyang espiritual na enerhiya ay unti-unting lumalaki dahil sa kanyang tagapangalaga, si Kazuya. Ang dalawa ay naglalaro ng isang labis na marahas na laro laban sa isa't isa hanggang sa pareho silang mawalan ng malay. Sa panahon ng hapunan, kumakain si Kazuya ng kalahating bahagi lamang ng kanyang pagkain dahil nais niyang ibigay ang natitira kay Kahara. Ngunit iniisip ni Kashom na may itinatagong aso siya, kaya pinapaalalahanan siya na walang mga alagang hayop sa bahay dahil allergic ang kanilang ama. Napansin niya pagkatapos na si Kirie ay casual na kumakain kasama nila sa mesa at labis siyang nagulat kaya nahulog ang kanyang pagkain, ngunit tinawag siya ni Kashom na isang mapagsamantala. Kaya tinanong ni Kazuya kung paano niya nalaman tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ni Kashom na nakilala na niya si Kashom at ang kanyang ama mula nang unang lumipat siya, at sinabing hindi ito kakaiba para sa kanya na makihalubilo sa kanila dahil siya ay alaala ng kanyang ina. Nang tinanong ni Kazuya ang kanyang ama kung kilala niya si Kirie, sinabi ng tamad na ama na oo, at talagang matagal na silang magkakilala dahil siya ay hipag niya. Noong mga araw ng kanilang pag-aaral, paulit-ulit na sinubukan ni Kazuya's dad, si Kazuwaki, naligawan si Kaneka, ngunit palaging nasa-ira ni Kirie ang kanyang mga plano, kaya't ngayon ay natatakot siya sa kanya. Habang nag-e-enjoy si Kirie sa ilang puding, naalala ni Kazuya na plano niyang bigyan si Kokuri, kaya't nagpunta sila sa playground kasama ang puding, ngunit nakita nilang sira na ito. Sa mga sandaling yun, dumating si Kokuri at niyakap si Kirie habang tumutulo ang kanyang mga luha, at ipinaliwanag ni Kokuyo na inalis ang kanilang dambana mula sa playground dahil ito ay itinuturing na panganib sa kapaligiran matapos maaksidente ang isang bata doon. Nakita na miserable si Kokuri, nagpa siya si Kirie na tulungan siyang makahanap ng bagong lugar, at nagtapos silang dinala siya at si Kokuyo sa bahay ni Kazuya. Kinabukasan ng umaga, nagpunta si Kazuya sa banyo na may mga mata na antok. Ngunit biglang tumama ang kanyang mukha sa mga hubad na dibdib ni Kokuyo, kaya't siya'y tumalon palayo at ipinaliwanag na ito ay isang pagkakamali. Gayunpaman, sinabi ni Kokuyo na ayos lang dahil ang paglalaro sa kanyang mga masayang bahagi ay mas malaking gantimpala kaysa sa World Cup, at binigyan siya ng pahintulot na hawakan pa ang mga ito. Ngunit dumating si Kokuri na walang suot na takip at tinawag siyang weird. Noong nakaraang gabi, sinabi ni Kazuya kina Kashom at Kazuwaki na nais niyang bigyan sina Kokuyo at Kokir ng matutuluyan, ngunit nagreklamo si Kashom na ayaw niyang magkasama ang kanyang kapatid sa ilalim ng parehong bubong. Mga balak na kasing laki ng bundok ng Kokuyo. Tumanggi rin si Kazuwaki sa alok, ngunit nagsimula ng basahin ni Kahara ang kanyang browser history, kaya pumayag siyang manatili sila para lang mapatahimik siya, at nagdiwang ang mga babae. Sa kasalukuyan, hinahatak ni Kirie si Kokuri papunta sa Kanara Shrine upang manghiram ng pera para sa isang masamang hula, at tinawag ni Kokuri ang Diyos ng Dambana, si Tejiri, kaya't ginawang wormhole ng pinto na humahatak sa kanila papasok sa sala. Nang dumating si Tejiri, nagpakilala sila,
at humingi si Kokuri ng kaunting pera, ngunit hiniling ni Tajiri na maglaro sila ng larong baraha na tinatawag na concentration first. Tinanong ni Kiriya kung paano ito konektado sa kanilang utang, kaya ipinaliwanag niya na pautangin niya sila ng halagang nakasulat sa card. Bumulong si Kokir kay Kiriya na kailangan nilang ibuhos ang lahat para makuha nila ang lahat ng card, at bumulong ng isang lihim na plano na gagamitin nila bilang huling paraan. Nang magsimula ang laro, humila si Kiriya ng 2 card na nagkakahalaga ng 5,000 yen, ngunit nagkamali siya sa kanyang susunod na mga pagpili, kaya't kinuha ni Kazuya ang kanyang turno. Gayunpaman, natapos siyang humila ng 2 card na nag-aalok ng oras ng paglalaro kasama ang masasarap na melon sa halip na pera, kaya't bumagsak si Kiriya kay Kokir hanggang ipaliwanag nito na maaari niyang hilingin ang kilos na nakasulat sa mga card. Dahil si Tajiri ay talagang isang lolicon na lumikha ng laro upang masiyahan ang kanyang kakaibang interes. Nang marinig ito, sinubukan ni Kiriya na tumakas, ngunit hinabol siya ni Kokir at pinaalalahanan na may pagkakataon silang manalo. Nang dumating ang turno ni Kokir, pumili siya ng card na nag-aalok ng pagdila sa tainga, kaya't maingat niyang pinili ang susunod na card, ngunit natapos siya sa pag-amoy sa kilikili. Gayunpaman, ang babaeng Hisoka ay nakapili ng mga card para sa halikan, kaya't sinipsip niya ang lahat ng isip ni Kokir sa isang matinding halik at kumuha ng isa pang card, na nag-aalok ng laro gamit ang candy stick, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon upang lamunin si Kiriya. Mukha din, habang umuusad ang laro, humihila si Tajiri ng mas maraming kakaibang mga baraha na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng iba't ibang uri ng rated roleplays kasama ang mga babae, at sa huli ay humila siya ng baraha para sa isang buong body massage. Kaya't nagtanong si Kiriya ng direksyon patungo sa banyo ng mga babae. Matapos ibigay ni Tajiri ang direksyon, hiniling niyang samahan siya, kaya't tinanggap ni Tajiri ang alok at agad siyang dinala sa banyo ng mga babae. Sa kanyang pagkawala, inayos ni Kokir ang lahat ng mga baraha sa board at tiniyak kay Kazuya na mananalo sila. Ngunit nang bumalik si Tajiri, agad niyang napansin na nailipat ang mga baraha. Kokir ay nagtatangkang itanggi ito, ngunit pinapaalala ni Tajiri sa kanya na siya ang diyosa ng metal, na nakamemorya sa lahat ng maliliit na depekto sa mga baraha, at upang patunayan ang kanyang punto, nagpasya siyang magpalipas ng gabi kung ang susunod na barahang kanyang kukunin ay isang full body massage. Gayunpaman, nakakuha siya ng ibang baraha, at si Kiriya naman ang nakakuha ng full body massage card, kaya napagtanto niyang tinanggal ni Kokir ang mga fingerprint sa mga barahang kanilang inilipat. Habang nagdiriwang ang mga dalaga, pinigilan ni Tajiri ang kanilang kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapaalala na labag sa mga patakaran ang humawak ng mga baraha kapag hindi ito kanila. Lumiko siya, at pinaparusahan sila sa pamamagitan ng pagpaparoleplay ng Rugrats bago sila paalisin. Ilang araw ang lumipas, nanunood si Kiriya ng isang mababaw na rom-com show sa telebisyon, at biglang dumating si Kizawaki sa likod niya. Umaasang makumbinsi siyang payagan siyang manood ng baseball, ngunit binigyan siya ni Kiriya ng isang matalim na tingin na nagpatakbo sa kanya palayo. Gayunpaman, biglang dumating si Kasumi at pinatay ang TV, kaya sinubukan ni Kiriya na seluhin siya. Ngunit ipinakita ni Kasumi sa tamad na nilalang na abala si Kokuri sa paghuhugas ng mga pinggan. Wala pa ring pakialam si Kiriya, ngunit nang bantang putulin ni Kasumi ang supply niya ng puding. Nagsimula siyang magmakaawa, kaya't sinabi ni Kasumi sa kanya na magbalat ng patatas. Napansin ni Kasumi na wala na silang toyo, kaya't tinawag niya si Kazuya upang bumili nito. Nag-alok ang mga babae na sumama sa kanya dahil tapos na sila sa kanilang mga gawain. Sa convenience store, ang mga lolang walang masyadong isip ay nagsimulang humanga sa lahat ng matatamis sa istante, kaya't pinigilan sila ni Kazuya na pumili nito at ipinaliwanag na hindi siya makabili ng anumang matatamis dahil ang inutusan lamang siyang bilhin ay ang mga nakalista. Tulad ng isang mabait na bata, tinulungan siya ni Kokuri na kunin ang lahat ng bagay sa listahan, ngunit nakita niya ang isang mag-asawa sa sulok, na nagiging dahilan para ang kanyang isipan ay maglakbay sa Delaluland habang iniisip ang isang mundo kung saan si Kazuya ang kanyang asawa. Gayunpaman, ininterrupt ni Kiriya ang kanilang sandali sa pamamagitan ng pagbubuhos ng buong pakete ng mga puding na kanyang pinili sa harap nila. Ngunit ibinalik ni Kazuya ang mga ito sa counter, kaya't nagsimula siyang kumanta ng may luha tungkol sa kung gaano niya gustong kumain ng puding. Matapos mapanood ang kanyang pagtatanghal, nagpasya si Kazuya na bumili ng isang tasa ng puding para sa kanya dahil sa awa, kaya't siya ay nagdiwang habang sila'y umuusad.
Gayunpaman, si Kokuri ay naaakit sa isang pulang bean na lasa ng puding, ngunit hindi niya maipalam kay Kazuya ito dahil siya ay malayo. Kasama si Kiriya, kaya't nagsimula siyang mangarap muli hanggang sa tawagin siya ni Kiriya. Habang nakatayo sila sa pila, lahat ng mga tao sa harap nila ay napapaamo sa mga kahangahangang gatas na bag ng salesgirl, at lumabas na ito ay si Kokuyo, kaya't nilapitan siya ni Kokuri para makipag-chat. Nang makauwi sila, nag-enjoy sila ng hapunan kasama ang natitirang pamilya, at pagkatapos, masayang tumakbo si Kiriya upang tamasahin ang kanyang tasa ng puding. Habang ginagawa niya ito, pinapanood siya ni Kokuri ng may lungkot, ngunit napatunayan ni Kazuya na siya ang pinakamagaling na kaibigan habang ibinibigay sa kanya ang panghimagas na kanyang hinahanap sa convenience store. Mukhang idinagdag ni Kazumi ito bilang isa sa mga bagay sa listahan na ibinigay niya kay Kazuya para sa biyahe upang gantimpalaan si Kokuri sa kanyang pagsisikap, kaya't tinatangkilik ni Kokuri ang kanyang merienda kasama si Kiriya. Kinabukasan ng umaga, dumating si Kazuya sa paaralan at nagulat siyang makita na lahat ng mga masamang loob sa klase ay tinatrato si Shiro na parang prinsipe, ngunit ang ibang mga hindi matagumpay sa klase ay galit habang tinatanong siya kung paano siya naging isang walang kwentang tao at biglang naging mandingo. Nagsimula ng mang-asar si Shiro sa mga babae, kaya't pumasok ang anti-gun police, si Chisato, at sinabihan silang lahat na itigil ang kanilang kakaibang pag-uugali, ngunit sinabi ng mga babae sa kanya na maghanap ng sarili niyang talong na kakainin bago ipagpatuloy ang kanilang laro ng pag-ibig kay Shiro. Nang makita ito, napagpasyahan ni Osamu na ang hindi inaasahang kasikatan ni Shiro sa mga babae ay isang supernatural na pangyayari, at biglang lumitaw si Kiriya upang ipaliwanag na isang amasogi ang nasa likod nito. Pinapaalala ni Kazuya sa kanya na dapat siyang manatiling nakatago mula sa klase, ngunit muli niyang piniga ang kanyang maliliit na marble at ipinaliwanag na inaasahan niya ang pag-ataking ito dahil sa isang hula na sinabi sa kanya ni Kokuri ilang oras na ang nakalipas. Sinabi niya sa kanya na ito ang perpektong pagkakataon para gampanan niya ang kanyang papel bilang isang masama at tagapaglinis. Ngunit nang tanungin siya kung ano ang dapat gawin, sinabi niya sa kanya na alamin na lang ito sa sarili niya. Pagkatapos, inakusahan niya si Shiro na gumagamit ng peking kasangkapan upang gawing sabik ang lahat ng mga babae sa kanilang klase sa kanyang pagmamahal at pinayuhan siyang sirain ito. Sinubukan ni Shiro na itanggi ang mga akusasyon, ngunit sobrang kinakabahan siya kaya't aksidenteng nabanggit na gumamit siya ng pabango ng pag-ibig. Nang marinig ito, nagalit ang lahat ng mga lalaki sa klase at hinabol siya tulad ng mga gutom na zombie upang makuha ang pabango, ngunit itinago niya ito mula sa kanila. Gayunpaman, sinuntok siya ni Kazuya at nawalan ng malay ang iba pang mga gunners gamit ang isang OB attack, ngunit muling bumangon ang mga lalaki sa klase tulad ng mga halimaw sa Elden Ring. Ipinaliwanag ni Kiriya na ang pagnanasa na nag-anyaya sa amasogi ay masyadong malakas para sa kanila. Habang sila ay sumasalakay kay Shiro, binalot siya ni Kazuya ng kanyang OB at tumakbo palayo kasama siya. Ngunit hinahabol sila ng mga zombie boys, kaya ginamit ni Kazuya ang katawan ni Shiro bilang pangwasak upang matamba ang mga ito. Gayunpaman, nakatagpo sila ng pangalawang alo ng mga gunner zombies sa harap nila, kaya pinangunahan ni Osamu ang grupo pataas sa isang walang laman na silid-aralan. Habang nagtatago sila roon, may ilang zombie boys na pumasok sa pamamagitan ng bintana, kaya pinatumba sila ni Kiriya gamit ang mga kombinasyon ng OB. Di nagtagal, nakatali na nila si Shiro at sila. Humingi siya ng paliwanag sa lahat, kaya ikinwento niya kung paano siya tinanggihan ng isang babae, na nagbigay diin na mas gusto ng mga babae ang mga lalaking may tanging pagtingin sa kanila kaysa sa mga desperadong tao tulad niya. Matapos siyang umalis, nagsimula si Shiro na magreklamo tungkol sa murang pabango ng pag-ibig na binili niya mula kay Temo na hindi nagtagumpay para sa kanya, at iniwan niya ang pabango sa mesa, ngunit nagising ang amasogi sa pabango at humiling na gamitin ito muli. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Kazuya kay Shiro na kailangan niyang sirain ang amasogi ng mag-isa upang hindi siya magdusa mula sa sama ng loob at pagsisisi na nagdudulot ng masamang bagay. At siya ay pumayag, kaya't pinakawalan siya ni Osamu. Matapos nilang ibigay ito sa kanya, sinubukan ni Shiro na basagin ito sa lupa, ngunit tumalon ito at nagkalat sa buong katawan ni Kazuya, na nagdulot sa lahat ng mga babae sa lungsod na habulin siya. Nang umuwi siya, pumasok siya sa banyo upang magpahinga, at nagpasya siyang ipagawa kay Shiro ang wastong pagkawasak ng pabango kinabukasan dahil nabigo sila kanina. Sa puntong yun, dumating si Kasume at humiling na sumama sa kanya, at akala niya ay nagbibiro lamang ito.
ngunit lumitaw siya sa pintuan na parang isang gutom na puma at pumasok sa bathtub. Upang mas lalo pang lumala ang sitwasyon, dumating sina Kokuri at Kokuyo, at dahil nahulog din sila sa charm ng ang pabango ng pag-ibig, pumasok sila sa pool at pinagsama-sama siya ng kanilang mga plano. Habang siya ay nahihirapang mag-isip ng paraan para makaalis, dumating din sina Kiriya at Shisato at sumali sa kanila sa paglalaro ng kakaibang mga laro gamit ang kanyang love stick sa bathtub. Matapos siyang pilitin na magbuhos ng gravy ng 3 beses sunod-sunod, naglaro ang mga babae ng batugunting papila upang matukoy kung sino ang unang makakabound sa kanyang joystick, ngunit sa wakas ay nagtagumpay si Kazuya na sirain ang pabango at palayain sila mula sa mahika nito. Kinabukasan, lahat sa klase ay umiwas kay Shiro dahil ang kanyang galit at pagsisisi ay nagdulot sa kanya na amuyin na parang nabulok na itlog para sa isang buong linggo. Ilang araw ang lumipas, nag-e-ensayo sina Kazuya at Kokure, at siya ay nagpapaputok ng sunod-sunod na bola ng tubig sa kanya, ngunit matagumpay niyang naharang ito gamit ang kanyang OB shield, kaya't inutusan siya ni Kiriya na muling i-reweave ang OB para sa isang atake. Gayunpaman, nagkamali siya at naligaw ang OB, at sa oras na natapos niya itong ayusin, si Kokure ay nakatutok na sa kanya gamit ang talam. Dahil sa labis na pagkatalo ni Kazuya, pinahirapan siya ni Kiriya at umupo sa kanya habang sinasabihan siyang masyadong matagal siyang nag-reweave. Kokure ang nagtanggol sa kanya, sinabing hindi siya maaaring maging guro sa isang gabi, ngunit sinabi ni Kiriya na tumahimik siya at inutusan siyang gumawa ng 100 pagsasanay sa paghahabi bilang parusa. Kinabukasan, si Kazuya ay nakahiga na pagod sa klase, at tinanong ni Osamu kung bakit siya mukhang ginamit na basahan, kaya ipinaliwanag niya na si Kiriya ay brutal na nagsasanay sa kanya buong araw, ngunit sinabi ni Chisato na huwag matulog sa klase. Sa mga sandaling yun, ginamit ni Taka ang radyo ng paaralan upang tawagin silang tatlo sa silid ng student council, at agad na nakaramdam si Kazuya ng masamang pakiramdam. Nang makarating sila sa pinto, narinig nila ang malakas na tunog mula sa loob, kaya nagmamadali silang pumasok, iniisip na si Taka ay nagtapos na ng kanyang masalimuot na buhay gamit ang granada, ngunit nakita nila siya sa lupa, may suot na hairstyle ni Saitama. Matapos ilagay muli ang kanyang wig, sinubukan niyang makipag-usap ng walang pakialam, ngunit pinagsabihan siya ni Kazuya dahil sa pag-iwan sa kanila na naguguluhan. Kaya't ipinaliwanag ni Kiriya na nahulog ang buhok ni Taka dahil sa masamang hangarin at pagsisisi sapagkat siya ang nagwasak ng kanyang amesoji imbes na siya. Nang marinig ito, inisip ni Chisato na baka naging kalbo rin siya kung natalo nila ang kanyang amesoji para sa kanya, at nagsimula siyang magpanik, ngunit sinabi ni Kiriya sa kanya na huwag magmadali sa mga conclusion at ipinaliwanag na ang pagtubos ay nakasalalay sa kalikasan at antas ng kapangyarihan ng amesoji. Ngayon na lahat ay nasa tamang landas, ipinaalam ni Taka sa kanila na may isang patay na batang babae na nagngangalang Eiko na lumalabas sa mga estudyante ng klase 5 kapag sila'y nag-iisa at humihingi ng isang bagay mula sa kanila. Pagkatapos, hiniling niya sa kanila na imbestigahan ito, at ipinaliwanag ni Kiriya na ang presensya ni Eiko ay dulot ng isang amesoji dahil hindi umiiral ang mga multo, kaya't iminungkahi ni Osamu na magtanong-tanong tungkol sa kanya. Matapos makakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Eiko mula sa mga estudyante, iminungkahi ni Taka na kausapin ang isang batang babae na nagngangalang Nanako mula sa pahayagan. Isang club na matagal nang nag-iimbestiga kay Eiko, at nakita nilang sinusubukan niyang tanungin ang isang babae, ngunit bigla itong isinara ang pinto sa kanyang mukha. Nang lapitan nila siya, nagsimula si Nanako na mangarap tungkol sa kung gaano ka-exciting ang magkaroon ng kwentong multo sa paaralan. Ngunit biglang nagpanik ang babaeng tinatanong niya, si Kosakabe, at ipinakita sa kanila na lumitaw si Eiko. Humingi si Eiko kay Kosakabe ng isang liham, ngunit sinabi ni Kiriya kay Kazuya na hulihin siya, kaya't itinapon niya ang kanyang obi sa kanya, ngunit naharang ito ng kanyang buhok. Habang tumatakbo siya patungo sa kanya, inactivate ni Kazuya ang kanyang shield, ngunit tumalon siya dito. Kaya sinubukan niyang saktan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Eiko at tumakbo palayo. Sa kalaunan, nagtipon-tipon silang lahat sa opisina ng NARS, kung saan inihayag ni Kiriya na ang amesoji na sumasakop kay Eiko ay tinatawag na Kamioni, at ito ay isang mapanganib na kaaway na isinilang mula sa mga pagsisisi na nananatili sa buhok ng mga patay. Sinabi niya sa kanila na ang tunay na host ng Kamioni ay isang buhay na tao na ang mga hangarin ay umaayon sa mga pagsisisi ng namatay, ibig sabihin,
ang taong yon ay magdurusa ng masamang hangarin at pagtubos kung sa pilitan nilang gagamitin ito. Dahil narinig ni Kusakabe ang buong pag-uusap nila, humiling si Kiria sa kanya na ibahagi ang anumang impormasyon na maaari niyang makuha. Ibigay, kaya ikinwento niya kung paano siya, si Eiko, at ilang iba pang mga babae ay sabay-sabay na humahanga sa isang partikular na batang lalaki na nagngangalang Yuchi, na nagresulta sa pagbuo ng isang fan club sa kanilang pagitan. Gayunpaman, nagsimulang magpakita ng interes si Yuchi kay Eiko, at naging awkward ang sitwasyon sa fan club, kaya umalis si Kusakabe. Ngunit nagsimula namang mangbuli ang ibang mga babae kay Eiko, at sila ay pinangunahan ng isang batang babae na nagngangalang Meretsuki, na naging unang tao na nakakita sa bangkay ni Eiko. Matapos marinig ang kwentong ito, isinulat ni Taka ang mga pangalan ng lahat ng mga babae mula sa fan club dahil sila ay mahalagang saksi sa kaso, at ipinagpalagay ni Chisato na sila ay magiging binisita ng Amesoji sa lalong madaling panahon, ngunit ipinaalam ni Kazuya sa kanya na si Nanako ay nag-iimbestiga tungkol dito. Sa mga sandaling yun, dumating ang sekretarya ni Taka at ipinaalam sa kanya na ang kapatid ni Eiko ay nag-enroll sa kanilang paaralan, ngunit gumagamit siya ng ibang apelyido mula nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Nang makita nila ang pangalan, nagmadali silang pumunta sa bakuran, kung saan hinabi ni Kazuya ang kanyang obi sa isang pares ng gulong na nagtulak sa kanya pasulong. Sa isang bahagi ng kalye, ang espiritu ni Eiko ay pinipigilan si Meretsuki gamit ang kanyang buhok habang tinatanong siya tungkol sa isang liham, ngunit biglang dumating si Kazuya at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagputol ng buhok. Siya pagkatapos, tinawag si Nanako, dahil siya ang tunay na kapatid ni Eiko, kaya lumabas siya mula sa kanyang taguan at pinuri siya sa pag-unawa sa mga bagay-bagay. Nang tanungin niya ang kanyang motibo, ipinaliwanag niya na nais lamang niyang malaman kung bakit nagpa siya ang kanyang kapatid na tapusin ang kanyang buhay. Noong panahong yun, inilagay niya ang isang hibla ng buhok ng kanyang kapatid sa isang piraso ng papel, ngunit nagpakita ang isang Amesoji mula sa kanyang mga hangarin at ginawang multo si Eiko, kaya nagpa siya siyang gamitin ito upang malaman ang katotohanan. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Kiria kay Kazuya na may isa pang ugnayan sa pagitan ng mga pagsisisi ng dalawang magkapatid dahil hindi mismo ninais ni Eiko na malaman bakit siya namatay. Nang tanungin ni Kazuya ang tungkol sa liham, ipinaliwanag ni Nanako na ito ang tanging bagay na sinabi ng walang malay na bersyon ng kanyang kapatid sa sarili nito at pagkatapos ay humingi ng higit pang impormasyon kay Meretsuki tungkol sa liham, dahil alam niyang ito ay isang tala ng seppuku. Ipinaliwanag ni Meretsuki na sina Eiko at Yuchi ay nakatakdang magkatuluyan dahil mahal nila ang isa't isa. Ngunit bilang paggalang sa ibang mga miyembro ng fan club, sinimulang iwasan ni Eiko siya, kaya't sinimulan siyang bullying upang umalis siya sa club at simulan ang kanyang relasyon sa kanya. Ipinahayag ni Nanako na nagpakamatay ang kanyang kapatid dahil hindi na niya kayang tiisin ang pang-aapi. Ngunit sinasabi ni Meretsuki na siya ay nagkakamali at inihayag na pinagsabihan sila ni Eiko tungkol sa lahat ng pang-aapi noong araw na yun, at balak niyang sabihin kay Nanako kung ano ang nararamdaman niya. Gayunpaman, nakita ni Meretsuki siyang naglalakad mag-isa patungo sa bubong ng paaralan, at matapos siyang sundan, natagpuan lamang niya ang kanyang mga sapatos at isang tala ng seppuku matapos magpakamatay si Eiko. Sa tala, sinabi ni Eiko kay Nanako kung paano biglang lumitaw ang isang madilim na espiritu sa kanyang katawan at nagsimulang sabihin sa mga tao ang kanyang mga madidilim na iniisip. Sa huli, sinabi ng madilim na espiritu na kailangan ng mamatay ni Nanako. Kaya't si Eiko ay tumalo ng walang parachute upang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Nang marinig ito, si Nanako ay napaiyak, ngunit ang madilim na espiritu ay kumontrol sa katawan ni Eiko, kaya't inatake siya ni Kazuya gamit ang kanyang obi. Gayunpaman, hinarang ng Kamioni ang kanyang atake at itinapon siya, kaya't ipinaliwanag ni Kiria na ang kapangyarihan nito ay pinalakas ng hangarin ni Nanako para sa kamatayan, at nagbago ang Kamioni sa isang mabuhok na bersyon ng Attack Titan. Habang papalapit ang Kamioni, nagsimula si Kazuya na maghagis ng malalakas na atake gamit ang obi, ngunit madaling winasak ng Kamioni ang kanyang mga galaw gamit ang buhok nito at sinimulang labanan siya ng mga suntok, kaya't lumikha siya. Isang pambungad na may mga suntok mula sa kanya, bago sirain ang espiritu gamit ang isang atake ng pangbutas. Ipinaliwanag ni Kiria kay Nanako na ang pag-ibig ni Eiko para sa kanya ay mas malakas kaysa sa anumang nararamdaman niya, at pinayuhan siyang huwag nang humiling ng kamatayan dahil magiging walang halaga ang sakripisyo ni Eiko.
Sa isang dambana, isang diyosa ng apoy na nagngangalang Hanoka ay nagpasabog ng makapangyarihang atake ng apoy kay Suo ngayon, ngunit nakaligtas si Suo ngayon, kaya tinanggap siya ni Hanoka bilang isang malupit na tagapaglinis, na ikinatuwa naman ng kanyang kapareha na si Kitetsu. Habang naghahanda si Suo ngayon na umalis, tinanong ni Hanoka kung siya ba ay may nag-aalinlangan tungkol sa pagpunta sa Kamioka dahil kaya naman niyang harapin ang Maleficent sa kanilang lugar. Ngunit ngayon ay sinasabi ni Suo na sigurado na siya, kaya't bumabaybay si Hanoka ng palm habang siya'y umalis. Samantala, ipinaliwanag ni Kazuya ang lahat ng nangyari kay Nanako at Eiko sa iba. Ngunit biglang dumating si Nanako at sinabi sa kanila na hindi na siya makakapagsalita pa dahil sa kanyang Maleficent na pagtubos. Humingi ng tawad si Kazuya dahil sa pagkasira ng Kamioni. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay kanyang sariling responsibilidad, at matapang na sinabi ni Kiriya na kasalanan nito ni Nanako bago siya umalis. Pagkatapos ng klase, naghahanda si Kazuya na umuwi, ngunit biglang lumitaw si Suo at sinimulang hampasin ang mga Sonic Coin mula sa kanya hanggang sa dumating si Kiriya at harangan ang kanyang atake. Nang siya ay sumugod para sa isa pang atake, nalampasan siya ni Kiriya sa mga sipa, at sinubukan ni Suo na makapagbigay ng sipa, ngunit nahuli ni Kiriya ang kanyang binti at pinagsalpak siya ng nakadapa sa lupa. Habang sinusubukan ni Kiriya na i-lock ang isang submission, tinadyakan siya ni Suo palayo, at muling sumipa si Kiriya sa mukha ni Suo, ngunit tinanggap ito ni Suo at pinagsalpak siya sa isang mesa. Nagtakbuhan si Kazuya upang tingnan siya, ngunit tinamaan siya ni Suo at nahulog sa lupa habang tinatawag siyang isang kahabag-habag na dahilan para sa isang Maleficent cleanser. Habang si Suo ay lumalapit upang tapusin siya, inihagis ni Kiriya ang kanyang obi upang suportahan siya, ngunit biglang lumitaw si Kitetsu at pinunit ang obi gamit ang kanyang mga talam. Ngayon ay pinagsabihan ni Suo si Kitetsu dahil sa pagsuway sa kanya sa paglahok, at sinubukan ni Kitetsu na ipaliwanag, ngunit sinabi ni Suo na wala ng karapatan si Atul na sumagot at inutusan si Kitetsu na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nagbago si Kitetsu sa isang espada, at nagulat si Kiriya na hindi pa nakuha ng espada na Sugamomo si Suo ngayon, kaya't si Suo ngayon. Ipinapaliwanag na hindi siya mahina upang mawala ang kanyang lakas ng loob sa isang espiritu. Pagkatapos, inihahayag niyang narito siya upang subukin ang kanilang kakayahan at sinasabi na hindi karapat-dapat si Kazuya na kumatawan sa Kaneka, ngunit wala namang ideya si Kazuya kung sino ang Kaneka, kaya't sinabihan siya ni Suo na ito ay ang kanyang ina. Habang siya ay naglalakad palayo, tinanong ni Kiriya kung saan siya pupunta, ngunit hiniling niya kay Kiriya at Kazuya na sumunod sa kanya dahil kailangan niyang iulat ang nangyari sa lokal na Diyos. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dambana ni Calcaré, at sinubukan ni Calcaré na mag-ani ng aura kahit na siya ay kasing liit ng bulsa, kaya't pinagtitripan siya ni Kiriya hanggang sa mawalan siya ng malay. Habang nakatiti, at si Suo ngayon ay naaalala ang panunood sa kanya habang winawasak niya ang halimaw ng buhok kanina, at noon, nagtataka siya kung bakit may pangit na payaso na gumagamit ng obi ni Kaneka. Nang tinanong niya si Calcaré tungkol dito, ibinigay ni Calcaré ang di magandang balita na pumanaw na si Kaneka, at ang kanyang obi ay ginagamit na ngayon ni Kazuya bilang Maleficent cleanser, kaya humingi siya ng pahintulot kay Calcaré na subukan ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Suo ito sa lahat, at idinagdag ni Calcaré na ibinahagi niya sa kanya ang lahat ng kanilang mga naging aktibidad kamakailan. Ngunit ngayon ay inaalok ni Suo na palitan si Kazuya dahil determinado siyang hindi sila angkop para gampanan ang papel ng Maleficent cleanser ng rehiyon. Pagkatapos, hinamon niya si Kazuya sa isang duelo na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Ilang taon na ang nakalipas, namatay ang kapatid ni Suo, at labis siyang nagdalamhati kaya't nakiusap siya kay Hanoka na pautangin siya ng makapangyarihang Tsukamagami upang makaganti sa pumatay sa kanyang kapatid. Ngunit galit na pinaalalahanan siya ni Hanoka na wala siyang pag-asa dahil humaharap sila sa isang kaaway na kahit ang kanyang kapatid, si Suo, ay hindi kayang talunin. Pagkatapos ay pinaalala ni Hanoka sa kanya na ang dahilan kung bakit tinanggap ng kanyang kapatid ang pasanin bilang Maleficent cleanser. At siya ay namatay ay dahil gusto niyang mamuhay siya ng normal na buhay, at pinayuhan siya na igalang ang mga nais ng kanyang kapatid. Ngunit biglang nawala si Suo sa gitna ng kanyang pagsasalita. Sa ibang silid, umiiyak si Kitetsu sa katotohanang masyado siyang mahina upang protektahan si Suo.
Ngunit biglang pinadala ni Suo si Ketetsu sa ere gamit ang isang Detroit Smash at sinabi niyang gagamitin niya ito dahil kailangan niya ito sa kanyang paghihiganti, kahit na mahina ito. Sa huli, ginabayan ni Ketetsu si Suo patungo sa espiritu na pumatay sa kanyang kapatid. Ngunit pagdating nila roon, nakita niyang tinapos ni Kaneka ito ng isang suntok. Nagalit siya na may ibang tao na sumire sa espiritu na nagtanggal kay Suo, kaya't siya ay tumakbo patungo kay Kaneka. Ngunit pinatulog siya ni Kiriya bago siya makapag-atake at nagsimula siyang mangbuli kay Ketetsu. Matapos niyang ipaliwanag ang kanyang motibo sa kanila, tinawag siya ni Kiriya na tanga dahil sa pagtatangkang talunin ang isang napakalakas na bagay. Ngunit labis na naantig si Kaneka sa kanyang kwento kaya't siya ay umiyak. Gayunpaman, ngayon ay idineklara ni Suo na si Kaneka ang layunin ng kanyang paghihiganti, at ito ay nagdulot ng pagkalito sa kanila, kaya't nagalit siya tungkol sa kung paano niya gustong tulungan ang kanyang kapatid na makahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng paghihiganti sa isang tao. Nang marinig ito, pumayag si Kaneka na maging layunin ng kanyang paghihiganti, at pagkatapos noon, si Suo ay patuloy na hinamon si Kaneka at nag-enroll sa isang paaralan ng malupit na paglilinis upang higit pang hasain ang kanyang mga kasanayan, ngunit nang siya ay bumalik, nakita niyang patay na si Kaneka at may isang taluna na pumalit sa kanya. Matapos ikwento ito, ipinaliwanag ni Suo na hindi niya nakikita si Kazuya bilang karapat-dapat na sundan ang yapak ni Kaneka dahil si Kaneka ang kanyang guro na kanyang hinangaan, at idineklara niyang magiging kapalit siya ni Kaneka sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya, kaya't humiling si Kiriya kay Kazuya na tanggapin ang kanyang hamon. Kinabukasan, sinubukan ni Kiriya na hikayatin si Kazuya na magsimula pagsasanay, ngunit tumanggi siya at sinabing mas magiging mabuti ang mundo kung wala siya dahil maraming tao na ang nagdurusa dahil sa kanyang pag-akit sa Malisen. Pinapaalala ni Kiriya sa kanya na pinili niyang akuin ang responsibilidad para sa Malisen na kanyang naaakit, ngunit sinabi niyang nais niyang magtago sa kanyang silid habang si Suo ay humahawak na ng tungkulin, kaya't galit na pumasok si Kiriya sa kanyang mga kumot at niyayakap siya. Nang tanungin niya kung bakit siya niyayakap ng walang anumang dahilan, sinabi niya na nakakapagpagan nito sa kanya, ngunit nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano lahat, kabilang si Kiriya, ay nakikita siyang pasanin kasama. Kaya't bigla siyang pinagsabihan ni Kiriya, mga pagkain na niluto niya. Bumalik siya sa kanyang mga sentido sa pamamagitan ng pagdurog sa kanyang mga Infinity Stones at sinabing palagi siyang nandyan para sa kanya anuman ang mangyari. Sa kanyang mukha na namumula, sinabi niyang huwag niyang ipagdasal ang sarili niyang kamatayan dahil magiging malungkot siya kung mawawala ito. Kaya ngumiti si Kazuya at nangako sa kanya na gagawin niya ang lahat bilang isang malupit na tagapaglinis. Angkop, nagbago si Kiriya pabalik sa kanyang adult form at pinaalala sa kanya na ipinakita na ni Suo ang lahat ng kanyang mga atake at binigyan siya ng 1 linggo upang maghanda para sa kanilang laban. Inamin niya na mayroon silang kalamangan sa lakas, ngunit nagpasya si Kazuya na hindi siya susuko, kaya masayang nangako si Kiriya na kakainin ang kanyang talong kung siya ay mananalo. Sa mga sandaling yon, dumating sina Kasumi at Kokuri at nakita silang nasa isa sa kanilang mga paboritong posisyon, kaya't pinagsabihan nila si Kiriya dahil sa pagtatangkang agawin ang V-card ni Kazuya. Sa panahon ng pagsasanay, pinaalala ni Kiriya kay Kazuya ang saklaw ng kanyang obi, ngunit sinabi niyang mas may kalamangan na si Suo ngayon dahil sa kanyang mga Getsuga Tensho na pag-atake, at itinuro din na hindi sila magandang magkatugma dahil ang isang espada ng Sagamomo ay kayang durugin ang kanyang obi. Nang marinig ito, napagpasyahan ni Chisato at ng iba pa na sila ay nasa panganib, ngunit tiniyak ni Kiriya sa kanya na mayroon silang plano. Samantala, si Suo ngayon ay kumikilos na parang si Samurai Jack. Sa kanyang pagsasanay kasama si Hanoka, at sinubukan ni Hanoka na maghatid ng isang makapangyarihang sipa, ngunit pinigilan niya ito gamit ang hawakan ng kanyang talam, na nagpasalita kay Hanoka tungkol sa kanyang mga kasanayan. Pagkatapos, nagpapasalamat si Suo kay Hanoka sa pakikipag-sparring sa kanya, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam dahil nakatulong ito sa kanya na magsunog ng ilang calorie. Tinanong ni Hanoka kung ano ang kanyang mga pagkakataon, at tiniyak niya rito na walang kahit anong pagkakataon na matatalo siya dahil nakita na niyang mas malalaki pang manlilinlang sina Kazuya at Kiriya kumpara kay Megumi sa laban, at nakita na niya ang lahat ng kanilang teknik sa obi sa kanyang mga sesyon ng sparring kasama si Kaneka. Gayunpaman, pinayuhan ni Kotatsu si Suo na huwag maliitin si Kazuya dahil kahit na siya ay tila hindi kasing galing ng kanyang ina, nakapasa pa rin siya sa pagsusulit upang maging isang malice at cleanser.
Ngayon ay ipinaliwanag ni Suo na madali niyang mapapadaan ang depensa ng obi ni Kazuya gamit ang kanyang espada at sinabing hindi niya kailangan ng kagamitan upang ipahayag ang kanyang opinyon, kaya humingi ng tawad si Kotatsu. Nang gabing yun, nagre-relax sina Kazuya at Kirie sa banyo, at bigla siyang hinawakan mula sa likuran habang pinaalalahanan siya kung paano sila binigyan ni Kokuri ng mga water doll para gamitin sa kanilang mga duelo, na sumisipsip ng lahat ng pinsala habang sila ay naglalaban. Duel at pigilan silang mamatay. Ipinaliwanag ni Kirie na ang mga manika ay tanging pumipigil sa mga mandirigma na mamatay, na nangangahulugang siya at si Kotatsu ay maaaring masaktan. Gayunpaman, mayroon din silang mga proyection, at ang mga proyection ni Kirie ay hindi kasing lakas ng kanyang tunay na sarili, ngunit maaari itong maibalik basta't mayroon siyang espiritual na kapangyarihan. Ang tunay na obi ay may kakayahang makabawi, ngunit kumakain ito ng espiritual na kapangyarihan, na naglilimita sa galaw ni Kazuya, at pinapaalalahanan siya ni Kirie na maging maingat sa pagpili ng obi na gagamitin, ngunit sinasabi rin sa kanya na huwag mag-atubiling gamitin ang tunay na obi. Habang pinatutuyo ang kanyang buhok, ipinahayag ni Kazuya ang kanyang mga alalahanin na maaaring masaktan si Kirie kung masira ang tunay na obi, at nangako siyang mananalo sa duelo at poprotektahan siya dahil mahalaga siya sa kanya. Ngunit ito ay nagdulot ng kahihiyan sa kanya, kaya't muli niyang piniga ang mga marble niya habang pinagsasabihan siya. Nang sumunod na gabi, nakatagpo si Kazuya kay Kaneka sa mundo ng panaginip, at nagreklamo siya tungkol sa kung gaano ka-brutal si Kirie sa kanya, kaya't ipinaliwanag niya na may ugali si Kirie na protektahan ang mga tao, at nahulog ang kanyang loob dahil siya ang nag-alok na protektahan siya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang lahat ng kakaibang bagay na ginagawa niya kasama ang mga babae, at nagbigay siya ng payo sa mga pinakamahusay na paraan upang gawing karagatang Pasipiko ang kuting ni Kirie. Inamin ni Kazuya na gusto niya ang kasalukuyang sitwasyon dahil nakakasama niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan, at natatakot siya na maaaring magbago ang mga bagay kung may mangyari, ngunit dumating ang bukang liwayway, kaya't nagsimula siyang umalis. Gayunpaman, nagsimula ng gumana ang dalawang selula ng utak ni Kazuya sa unang pagkakataon, habang unti-unti niyang napagtatanto na si Kaneka ang kanyang ina, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag nang subukang i-connecta ang mga piraso dahil yun bahagi ng kanyang alaala ay nakatago at nangangako siyang hihintayin siya kapag naalala niya. Nang sumunod na umaga, pinahid ni Kazuya at Suho ang ilan sa kanilang dugo sa mga kristal ng tubig, at ipinaalam ni Kowori sa kanila na lahat ng pinsala na kanilang matatamo ay makakaapekto na ngayon sa manika dahil nakumpirma na ang kontrata. Ipinaliwanag niya na masisira ang kanilang manikang tubig kung sila ay aalis sa lugar ng duelo o magpapaubaya, at inihayag niya na ang duelo ay para tukuyin ang mali scent cleanser ng Kamioka sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Si Suo ay nabuisit dahil nag-ensayo siya buong buhay niya upang maging isang mali scent cleanser at ipagpatuloy ang pamana ng kanyang kapatid, habang si Kazuya, isang tamad, ay naging isa lamang dahil pinilit siya ni Kirie. Itinuturing niya siyang kaaway at nagpasya siyang wawasakin siya, anumang mangyari, at nagpasya si Kitetsu na hindi siya matatalo dahil alam niyang siya ang pagbiblamean kung mangyari yun. Samantala, napagtanto ni Kazuya na siya ang nagiging sanhi ng problema para sa iba dahil sa kanyang sumpa ng mali siya, ngunit nagpasya siyang patuloy na maging tagapaglinis ng mali siya upang masolusyonan ang lahat, at ayaw niyang matalo sa isang tao tulad ni Suo ngayon, na itinuturing ng isang Sujimomo bilang kasangkapan imbes na kapareha. Nang magsimula ang duelo, lumikha si Kazuya ng isang dummy, na umatake kay Suo ngayon, ngunit madaling winasak ito ni Suo, kaya kinuha niya ang espada nito, ngunit itinapon siya palayo ni Suo. Gayunpaman, lumikha siya ng isa pang obi dummy, kaya't hinati niya ito sa gitna gamit ang isang malayuang slash, ngunit biglang sinuntok siya ng obi dummy, na nagdulot ng pagkabasag sa kanyang water doll. Sa mga sandaling yun, lumitaw si Hanoka sa sukat ng isang manika at umupo sa ulo ni Kokuri habang sinasabi sa kanya na si Kazuya ay nagpapakita ngayon bilang isang mahusay na kalaban para kay Suo, at sumang-ayon si Kokiri sa kanya. Ngayon ay winasak ni Suo ang isa pang dummy gamit ang kanyang slash, at sinubukan ni Kazuya na muling suntukin siya mula sa likod, ngunit naharang niya ito, kaya't lumikha siya ng malaking bola sa hangin gamit ang kanyang obi. Nagbigay babala si Kitetsu kay Suo na umatras, ngunit sinabi niya sa kanya na manahimik, at bigla, ang obi ball ni Kazuya ay nagiging isang malaking panghampas, na nagpapalipad sa kanya patungo sa lupa. Nagulat ang mga Diyosa na ang laban ay napakaisang panig pabor kay Kazuya,
at pinayuhan ni Kitetsu si Suo na magplano bago ang kanyang susunod na atake, ngunit hindi siya ito pinansin at nagpa siyang sumugod ng buong lakas. Pagkatapos, umatake si Kazuya gamit ang isang drill weave, ngunit ngayon ay hinaharangan ni Suo at nagpapaputok ng isang slash ng espada, na hinaharangan ni Kazuya gamit ang kanyang kalasag, at patuloy na nilulupig siya ni Kazuya gamit ang mga atake ng Obi. Matapos harangan ang kanyang sunod-sunod na mga atake, ngayon ay nagpapaputok si Suo. Isang panibagong atake ng slash, kaya't nag-block si Kazuya gamit ang isang kalasag at naghagis ng Obi sa kanya. Ngunit nakakagulat na nag-fire siya ng isa pang slash, na tumama sa kanyang dibdib. Habang sinusubukan ni Kazuya na tumakas, pinasabog siya ng mas malakas na bersyon ng kanyang slash, at matapos mag-block, tumalon siya sa mga bushes, kung saan nag-fire siya ng ilang bato gamit ang isang Obi crossbow. Matapos mablock ang mga atake, sinugod niya ang kanyang taguan, kaya tumalon siya palayo upang ipagtanggol ang sarili, ngunit tinamaan siya ng sunod-sunod na atake ng slash at sa huli ay nasaktan si Kiriya. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, isa sa mga projection ni Kazuya ay nawala, at ipinaliwanag ni Kiriya na nag-recover ng kanyang lakas, ngunit muling umatake si Suo, kaya siya'y tumalon palayo. Habang siya ay nasa lupa, si Suo ay tumalon upang tapusin siya, at iniisip niyang gamitin si Kiriya. Ngunit ayaw niyang masaktan nito, kaya gumamit siya ng mga projection upang bumuo ng isang hadlang na pumihil sa slash ni Suo. Nagulat si Suo na ang kanyang pinakamalakas na atake ay nahadlangan ng simpleng Obi, ngunit naghatid si Kazuya ng double Obi punch na nagtulak sa kanya pabalik at nagdulot ng higit pang bitak sa kanyang kristal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimula ng tumakbo palayo si Suo, at inisip ni Kazuya na siya'y umatras, ngunit ipinaliwanag ni Kiriya na siya lamang gumagawa ng espasyo upang makahinga at sinasabihan siyang huwag bigyan siya ng pagkakataon, kaya't hinahabol siya nito. Gayunpaman, si Suo ay naglunsad ng isang slash attack kay Kazuya, ngunit naharang niya ito gamit ang isang kamay na pag-weave at naghagis ng Obi sa kanya. Ngunit pinutol ito ni Suo sa gitna, tanging upang mapagtanto na ito ay isang projection lamang. Habang umaatake si Kazuya gamit ang isa pang Obi, si Suo ay tumugon sa isang makapangyarihang slash na tumama sa kanyang dibdib, at pareho silang pumasok sa isang stalemate. Sinabi ni Kiriya kay Kazuya na maaari lamang silang hamarang ng mga atake ngunit hindi makabawi dahil mayroon lamang silang dalawang Obi sa kanilang pagtatapon sa kasalukuyan. At siya ay nagmumungkahi na ang pagiging nasa depensa ang pinakamainam. Sa kabilang banda, napagtanto ni Lady Ichigo na hindi na siya makakagamit ng mga long-range na atake at alam niyang hindi aatake si Kazuya dahil ilalagay nito sa panganib ang kanyang sarili, kaya't ang tanging pag-asa niya ay makapasok sa saklaw ng espada. Gayunpaman, nag-aalala siya na ang paglapit sa kanya ay magdadala sa kanyang pagkatalo dahil hindi na kayang tiisin ng kanyang kristal ang karagdagang pinsala, at sinabi ni Hanoka kay Kukuri na tapos na ang duelo dahil unti-unting bumabalik ang Obi habang sila'y nagtititigan, at kapag umabot ito sa tatlong Obi muli, tapos na ang laro. Binanggit ni Kukuri ang katotohanan na si Suo ngayon ay kayang tiisin ang kanyang malaking apoy na atake. Kaya ipinaliwanag ni Hanoka na nagawa niyang maisego ito gamit ang isang napakalakas na teknik, na maaari lamang gamitin sa malapit na distansya, ngunit sinabi niyang walang silbi dahil hindi makakalapit si Suo ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Kazuya kay Kiriya na ayaw niyang manatili sa depensa dahil layunin niyang talunin si Suo ngayon sa kanyang pinakamahusay upang maipaintindi sa kanya na ang Sugumomo ay hindi lamang mga kasangkapan, kaya pumayag siya, at masigla silang sumugod patungo kay Suo ngayon, na nagulat sa kanila. Kinuha ni Suo ngayon ang isang posisyon upang ilabas ang kanyang bangkay na tinatawag na wing cutter, ngunit si Kazuya perpektong nagsasanib kay Kiriya gamit ang isang teknik na tinatawag na banal na pagsasaklaw, at nang ilunsad ni Suo ang kanyang atake, pinatibay niya ang kanyang mga braso sa pamamagitan ng pagbalot ng Obi, na nagpapahintulot sa kanya na harapin ang atake. Ang dalawang Ultrakad ay nakipagpalitan ng matinding mga atake habang ang Diyosa ay nakamasid sa pagkabigla, ngunit sa huli ay nadisarm ni Kazuya si Suo sa pamamagitan ng pagbasag sa hawakan ni Kitetsu at naghatid ng isang makapangyarihang suntok sa kanyang tiyan, na nagwasak sa kanyang kristal. Masayang idineklara ni Kukir si Kazuya bilang nagwagi, kaya't lumitaw si Kiriya at sinampal siya bilang gantimpala. Habang sila'y nagdiriwang, ngayon ay tinitingnan ni Suo si Kitetsu,
at ipinaliwanag ni Hinoka sa kanya na natalo sila sa laban dahil nag-aksaya siya ng labis na espiritual na enerhiya sa pag-atake nang walang pakialam sa pinsalang natamo ni Kitetsu. Gayunpaman, tiniyak niya na magiging maayos si Kitetsu dahil siya ay isang buo at matibay na espada, at humiling siyang magpasalamat kay Kazuya dahil hindi niya ito pinutol kahit mayroon siyang pagkakataon. Kaagad pagkatapos, bitbit ni Suo ang inayos na si Kitetsu habang umaalis, at nalilito si Kazuya dahil akala niya ay tinitingnan lamang ni Suo ang Sugimomo bilang mga kasangkapan, ngunit ipinaliwanag ni Kiriya na walang sinuman ang tunay na nag-iisip. Ang kapangyarihan na kanyang ginawa. Habang nag-aaway sina Kukir at Kiriya, biglang natamba si Kazuya dahil sa pagod, na nagdulot ng panik sa kanila. Nang sumunod na gabi, nagpapahinga si Kazuya sa kama, at ipinaliwanag ni Kiriya kay Kukir na ang pagkakatamba ni Kazuya ay epekto ng banal na pag-aari, dahil kahit na nagbibigay ito ng hindi pangkaraniwang lakas sa gumagamit, nagdudulot din ito ng malaking strain sa kanilang katawan. Sinabi ni Kukir na delikado ang paggamit ng teknik na yun dahil kung mawala ito bago nila natalo si Kazuya, kailangan ni Kiriya na protektahan si Kazuya habang siya ay nakatayo lamang, ngunit ipinaliwanag ni Kiriya na hindi na siya dapat umabot sa ganoong sitwasyon dahil mababa na ang kanyang enerhiya noon. Ipinahayag niya na ito ang unang pagkakataon na ginamit nila ang teknik na yun ng seryoso, ngunit hindi niya inasahan na magiging ganito kalala ang epekto, at pinaalala ni Kukir sa kanya na hindi nila maaring gamitin ang teknik na yun anumang oras dahil ito ay isang galaw na kailangan nilang tiyakin na kaya nilang manalo. Gayunpaman, tinawag sila ni Kasumi para sa hapunan, at pinakain ni Kukir si Kazuya ng kanyang pagkain dahil hindi siya makakain mag-isa. Kaya tinukso siya ni Kiriya at iminungkahi na tulungan si Kazuya sa higit pa sa pagkain. Di nagtagal, humiling si Kiriya na tulungan siya. Kazuya ay naliligo, ngunit nagrereklamo siya na parang natutunaw ang kanyang utak kapag nakita ang kanyang sausage, kaya't pinapasuot ni Kiriya siya ng maliit na tela upang takpan ang kanyang bahagi at isang blindfold upang hindi niya makita ang kanilang mga plano. Ibinigay niya kay Kikuro ang isang esponha, kaya't si Kukir ay nag-scrub ng kanyang likod habang nakahiga si Kiriya sa kanyang natural na mga unan, at sinasabi ni Kazuya kay Kukir na huminto kung siya ay hindi komportable, ngunit sinasabi niyang masaya siyang gawin ito bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Gayunpaman, pinaikot siya ni Kiriya at hiniling sa kanya na hugasan ang kanyang minamahal na bahagi, kaya't inalis niya ang tuwalya at nakita na ang kanyang 7 pulgadang makina ay nasa battle mode. Kaya't masigasig siyang naglinis hanggang sa matapon niya ang sarsa. Pagkatapos, si Kukir ay nakatulog, kaya't umakyat si Kiriya sa ibabaw ni Kazuya at inalis ang lahat ng takip ng kwento ni Kazuya bago siya kumain ng natitirang puting sarsa. Kinabukasan ng umaga, itinaas ni Kukir ang kanilang mga kumot, at siya ay nagulat nang makita nilang magkasama silang nakahiga na walang anumang proteksyon, kaya't tinali siya ni Kiriya gamit ang obi habang ipinaliwanag nila ito sa kanya. Ngunit biglang pumasok si Kasumi upang pag-alitan silang lahat. Ilang oras ang lumipas, umalis si Kazuya papuntang paaralan, at pinag-usapan ng mga babae ang kanilang mga plano na gumawa ng isang bagay na kakaiba para kay Kazuya sa gabing yun. Samantala, sa Sumeroji Temple, pinagsabihan ni Sunaw ang kanyang ina dahil sa pagkasira kay Kitetsu sa isang hindi kinakailangang duelo, na kanyang natalo, at sinabi sa kanya na may 2 paraan upang mamana ang templo. Ang una ay talunin ang nagwagi sa kanya, at ang pangalawa ay pakasalan si Kazuya, na nagdulot ng pag-aalala kay Sunaw. Kasabay nito, dumating si Kazuya sa paaralan, at ipinaalam ng kanyang mga kaibigan na may bagong estudyanteng lilipat sa kanilang klase. Nang dumating ang guro, tinawag niya ang bagong kaklase, kaya pumasok si Kiriya, nakasuot ng uniforme ng paaralan, at masiglang. Nagpakilala siya sa klase, na nagdulot ng malalakas na sigawan mula sa kanila. Nang makita ito, naaalala ni Kazuya ang araw na unang lumitaw siya, kaya't binati niya siya ng isang mainit na ngiti.